Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2091. Gayunpaman, binaliwala ni Feng at Chanshuan Sect ang pangkalahatang sitwasyon. Sa kritikal na sandali na ito, bigla silang inatake mula sa likuran. Paanong hindi ito magagalit kay Li Yunfei? Huaxia Sword Sect ay nakipagsabuatan sa Devil Domain. Dapat silang parusahan ng lahat. Malakas na sinabi ng Elder ng Sky Profound Sect na nakikipaglaban kay Li Yunfei. Napakalakas ng boses niya kaya maririnig siya ng lahat ng naruroon. Malinaw, ginamit niya ang kanyang Zinchi para marinig ng lahat ng naruroon ang kanyang mga salita. Inatake ng Chanshuan Sect ang mga tao ng Huaxia Sword Sect dahil sa kanilang sariling interes. Gayunpaman, ang pag-iisip na tulad nito ay isang bagay. Kapag ginawa talaga nila, halatang may tamang dahilan. Kung hindi, ano ang iisipin ng mga tao ng ibang mga sekta sa kanila? Bagamat naiintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari sa kanilang mga puso, kailangan pa rin nilang gawin ang ganoong bagay para sa kapakanan ng mukha. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang sandali sa digmaan sa Devil Realm. Kung ang mga tao ng Profound Sky Sect ay magkakaroon ng panloob na alitan dahil sa kanilang sariling pagkamakasarili, kung gayon ang mga tao ng iba pang mga sekta ay tiyak na hindi nasisiyahan sa hinaharap. Sa makatuwid, dahil ang mga tao ng Chanshuan Sect at ang iba pang mga sekta ay sumalakay, kailangan nilang maghanap ng dahilan. Tulad ng sinabi, kung ang pangalan ay hindi tama, ang mga salita ay hindi tama, at kung ang mga salita ay hindi tama, ang bagay ay hindi gagawin. Minsan, napakahalaga na magkaroon ng magandang dahilan. Sa makatuwid, ang mga tao ng Chanshuan Sect ay hindi utol na akusahan ng Huaxia Sword Sect ng pakikipagsabuatan sa Devil Domain sa oras na ito. Kung tutuusin, sa paratang na ito, magkakaroon sila ng dahilan para umatake. Kung ang palusot na ito ay pinaniwalaan ng iba o hindi, ito ay ibang usapan. Hindi inaasahan ng mga tao ng Chanshuan Sect na tutulungan sila ng mga tao ng ibang sekta. Hiniling lamang nila sa mga tao ng ibang sekta na manatiling neutral. Naniniwala sila na sa kanilang sariling lakas at sa mga tao ng iba pang apat na sekta, ganap nilang masupol ang Huaxia Sword Sect. Kalokohan, galit na napag-alitan ni Li Yunfei habang nakikipaglaban sa kabilang panig, sino ang pumatay sa mga tao ng Devil Domain sa daan? Sino ang laging nasa harapan? Nakipagsabuatan tayo sa Devil Domain. Sasabihin ko na ang iyong Chanshuan Sect ay nakipagsabuatan sa Devil Domain. Panipi, sa oras na ito, ang labanan sa pagitan ng Heavenly Profound Sect at ng Huaxia Sword Sect ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Sa makatuwid, tiyak na hindi payag si Li Yunfei na isuot ng kanyang Huaxia Sword Sect ang sombrero ng pakikipagsabuatan sa mundo ng demonyo. Bukod dito, hindi pa nila nagawa ang ganoong bagay. Ngayong nagkamali sila, paano nila ito aaminin? Noong una, pagkatapos na matrap din si Huang Feng ng Zhu Xian Formation, ang mga tao mula sa Devil Realm ay puno ng pananabik habang iniisip nila kung ano ang susunod na gagawin. Gayunpaman, ang pormasyong ito ay ganap na naghiwalay sa mga disipulo mula sa Devil Realm. Kahit na ang mga tao mula sa mundo ng paglilinang ay hindi maaaring salakayin ang mga disipulo mula sa Devil Realm, ang mga disipulo mula sa Devil Realm ay hindi maaaring salakayin ang mga disipulo mula sa World of Cultivation sa Mortal Realm, ngunit ang mga disipulo mula sa Devil Realm ay hindi maaaring atakehin ang mga disipulo mula sa World of Cultivation sa Mortal Realm. Ang mas nakakapanlumo ay nalaman lamang ni Adelo ang tungkol sa Zhu Xian Formation mula sa isang Remnant Scroll. Natutunan lamang niya kung paano i-set up ito at kung paano sisimulan ito, ngunit kung paano kontrolin ito at kung paano itigil ito ay wala sa nalalabing scroll na iyon. Malinaw, ito ay nasa nawawalang bahagi. Kaya naman, hindi alam ni Adelo kung paano aatakihin ngayon ang mga disipulo ng Human World of Cultivation. Nang si Adelo ay nalulumbay, nagsimulang lumaban ang Human World of Cultivation. Wala pa silang nagawa, ngunit nagsimula na ang pakikipaglaban ng Human World of Cultivation. Malinaw, ang mga tao ng Human World of Cultivation ay may panloob na alitan. Matapos itong matuklasan, tuwang-tuwa si Adelo.
Bagamat hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng panloob na alitan ang mga tao sa human world of cultivation, tiyak na ito ay isang magandang bagay para sa mga tao ng Devil Domain. Ilang beses pang ang sumigaw si Adelo sa kanyang puso, God bless the Devil Domain. Pagkatapos noon, pansamantalang sumuko si Adelo sa pag-iisip kung paano aatakihin ang human world of cultivators. Sa halip, lumingon siya para panoorin ang mga tao sa human world of cultivators na naglalaban sa kanilang mga sarili. Siyempre, kapag nanood siya, may sense of schadenfreude siya. Bilang isang tao mula sa Devil Realm, normal para sa kanya na magkaroon ng ganoong pag-iisip sa sandaling ito. Gayunpaman, ang mga tao ng human world of cultivation ay walang ganoong pag-iisip sa oras na ito. Maliban sa Chanchuan sect na namumuno sa ilang sekta na hindi maganda ang pakikitungo sa Huaxia Sword Sect at umaatake sa Huaxia Sword Sect, ang mga tao ng ibang sekta ay nagkatinginan sa oras na ito. Napatingin sila sa magulong eksena at saglit silang nawala ng malay. Ang ilang mga tao ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari hanggang ngayon. Sa orihinal, ang mga tao ng human world of cultivation ay binibigyang pansin ng mga tao sa pagbuo, lalo na ang mga paggalaw ni Huang Feng. Napabuntong hininga na lang sila na kahit si Huang Feng ay hindi masira ang pormasayon na iyon. Sa huli, nagsimulang mag-away ang Chanchuan sect at ang Huaxia Sword Sect, na naging dahilan upang hindi agad makapag-react ang iba. Siyempre, alam ng mga tao ng iba pang mga sekta na may mapagkompetensyang relasyon sa pagitan ng Chanchuan sect at ng Huaxia Sword Sect, ngunit hindi nila inaasahan na ang dalawang panig ay talagang maglalaban. Dapat malaman na sa loob ng napakaraming taon, maraming sekta ang gustong maging numero 1 sekta ng paglilinang sa mundo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Sa loob ng libu-libong taon, ang Chanchuan sect ay naging numero 1 cultivation na sekta sa human world of cultivation. Sa makatuwid, kahit na ang Huaxia Sword Sect ay napakabilis na umunlad sa nakalipas na 2 taon at nagkaroon ng napakalakas na momentum, at mayroong isang supermaster na tulad ni Huang Feng, maraming tao ang nadama na napakahirap para sa Huaxia Sword Sect na paganahin ang posisyon ng Chanchuan sect sa maikling panahon. Siyempre, mahirap sabihin pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, makikita ng lahat ang potensyal ng Huaxia Sword Sect. Ang tanging pagkukulang nito ngayon ay naitatag ito sa napakaikling panahon at kakaunti ang mga alagad. Walang paraan upang ihambing ito sa Chanchuan sect na nabuo sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, maraming tao ang naniniwala na hanggat ang Huaxia Sword Sect ay binibigyan pa ng ilang oras upang umunlad, tiyak na makakahabol ito o malalampasan pa ang Chanchuan sect. Gayunpaman, ito ay magtatagal pagkatapos ng lahat. Maraming tao ang nadama na kapag ang lakas ng Huaxia Sword Sect at ng Chanchuan sect ay halos pareho, ang dalawang panig ay maaaring magkaroon ng alitan. Gayunpaman, walang inaasahan na ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig ay magaganap ng napakabilis at napakabigla. Bukod dito, ito ay nasa kritikal na sandali ng pag-atake sa Devil World. Para naman sa Chanchuan sect at Huaxia Sword Sect na inaakusahan ng isa't isa na nakikipagsabwatan sa mga tao ng Devil World, kung gayon ang bawat isa ay may sariling pagsusuri sa kanilang mga puso. Totoo na ang iyong Huaxia Sword Sect ay nangunguna sa paglalakbay na ito, ngunit ito rin ang pinakakahina-hinalang lugar. Sabi ng matanda, hindi pa rin mahina ang boses niya, alam nating lahat na sa huling pagkakataon na dumating tayo, palagi tayong tinambangan ng mga tao sa Devil World. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kapag ikaw ang nasa unahan, palagi mong natutuklasan ang pananambang ng Devil World ng maaga. Inaamin ko na si Huang Feng ay malakas, ngunit gaano man siya kalakas, imposible para sa kanya na matuklasan ang tama ng Devil World. Alam nating lahat na sa Devil Realm, lahat ng ating kakayahan sa perception ay nababawasan. Imposibleng matuklasan ng maaga ang pananambang ng kalaban sa bawat oras. Panipi, ang mga salita ng Elder ng Heavenly Profound Sect ay nagpaisip sa maraming tao. Sa katunayan, ang kanilang paglalakbay ay naging masyadong maayos. Ang dahilan ay natural dahil laging natutuklasan ni Huang Feng ang pananambang sa Devil World ng maaga. Sa kasong iyon, wala silang anumang pagkalugi. Gayunpaman, bakit nagawang matuklasan ni Huang Feng ng maaga ang pananambang ng kaaway sa bawat oras? Kung sila ay nasa mundo ng tao,
matutuklasan din nila ng maaga ang pananambang ng kalaban. Gayunpaman, ito ay ang Devil World. Dito, nabawasan ang mga kakayahan ng perception ng lahat. Bakit hindi naapektuhan si Huang Feng at ang mga tao ng Huaxia Sword Sect? Nagawa nilang matuklasan ang pananambang ng Devil World ng maaga sa bawat oras. At ang mga salita ng Elder ng Heavenly Profound Sect ay isang posibilidad din. Iyon ay, si Huang Feng at ang kanyang Huaxia Sword Sect ay kasabwat ang mga tao ng Devil World. Kung ganoon, natural na malalaman ni Huang Feng kung saan maagang tinambangan ang Devil World. Ang iyong Huaxia Sword Sect ay nakipagsabwatan sa mga tao ng Devil World. Sa bawat pagkakataon, nalaman ni Huang Feng ng maaga ang lokasyon ng Devil World's ambush at inakay kami ng maayos na pasulong, nakuha ang tiwala ng lahat. Sa ganitong paraan, pinangunahan mo kami sa huling ambush sa Devil World at naging sanhi ng pagkamatay namin dito. Nagpatuloy ang Elder ng Heavenly Profound Sect. Matanda ka, kalokohan ka talaga. Hindi mo maaaring payagan ang iba na gawin ang hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. Sa oras na ito, pinagalitan din ni Xi Mengjiao ang matanda. Suyamo at ang iba pa ay sumali din sa labanan sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay palaging kasama ng mga tao ng Huaxia Sword Sect. Inihayag ni Huang Feng ang kanilang mga pagkakakilanlan sa labas ng mundo, at sila rin ay kanyang mga babae. Sa makatuwid, natural na hindi nila nakatakas ang mga pag-atake ng mga tao ng Heavenly Profound Sect. Sa kabilang banda, kahit na si Meng Yaoer ay napakalapit kay Huang Feng noon, miyembro pa rin siya ng Tranquil Water Temple. Malinaw na ayaw ng mga tao ng Heavenly Profound Sect na sumabog ang bagay at masangkot ang Tranquil Water Temple, kaya hindi nila inatake si Meng Yaoer. What a coincidence! Anyway, hindi ako naniniwala. Sabi ng Elder ng Heavenly Profound Sect. You old man are being unreasonable. Malinaw na binalaan ni Huang Feng ang lahat na may panganib sa bundok na ito. Kung talagang nakipagsabwatan siya sa mga tao ng Devil World, bakit kailangan pa niya tayong paalalahanan noon? Sinabi rin ni Tang Mazo sa matanda. This is what makes him so powerful. Alam niya na sa oras na iyon, kapag sinabi niyang may panganib, lahat ay pupunta. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay para lang makawala sa sarili niya. Sabi ng matanda, malinaw, nagpasya siyang magpatuloy na maging hindi makatwiran. Kahit na ano, gusto niyang akusahan ng Huaxia Sword Sect at Huang Feng na nakikipagsabwatan sa Devil World. Ang mga tao ng ibang mga sekta ay nagkatinginan sa oras na ito, hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Ang mga taong nakulong sa Pormasayon ay medyo nag-aalinlangan din kay Huang Feng sa oras na ito. Sa orihinal, ang mga taong ito ay lubos na nagpapasalamat na si Huang Feng ay handang makipagsapalaran na pumasok at iligtas sila. Gayunpaman, ngayong narinig nila ang mga salita ng Elder ng Heavenly Profound Sect, bigla nilang naramdaman na ito ay napakamakatwiran. Marahil, sinabi iyon ni Huang Feng noon dahil naglalaro siya ng husto. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng at ang iba pa ang nasa harapan. Kung talagang kasabwat ni Huang Feng ang mga tao ng Devil World, tiyak na gagawa siya ng paraan para hayaan ang iba na kunin ang kanilang mga posisyon. Sa ganitong paraan lamang sila malilinlang sa pormasyong ito. Kabanata 2092. Matapos magkaroon ng ganitong pag-iisip, iba ang tingin ng mga tao sa Pormasayon kay Huang Feng. Kasabay nito, hindi nila namamalayan na dumistansya ang kanilang sarili kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi masira ni Huang Feng ang Pormasayon na ito, ang kanyang lakas ay mas malakas pa rin kaysa sa kanila. Kung talagang nakipagsabwatan si Huang Feng sa mga tao mula sa Devil Realm, malamang naaatakihin niya sila. Sa kasong iyon, hindi nila ito matitiis. Gayunpaman, ang mga taong ito ay halatang nakalimutan na kahit na hindi sila atakihin ni Huang Feng, sila ay nasa Pormasayon pa rin at hindi makatiis sa kidlat. Kung talagang nakipagsabwatan si Huang Feng sa mga tao mula sa Devil Realm, kung gayon hindi na niya kailangang makipagsapalaran upang makapasok sa Pormasayon na ito. Kailangan lang niyang panatilihin ang mga ito na nakulong sa loob. Maaga o huli, sila ay tamaan ng kidlat. Hindi na kailangang pumasok ni Huang Feng. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas marami o hindi gaanong naniwala sila sa mga salita ng Elder na iyon mula sa Heavenly Profound Sect. Kung tutuusin, may kabuluhan ang mga salitang iyon.
Higit pa rito, ang Heavenly Profound Sect ay isang matandang sekta na may ilang libong taon ng kasaysayan. Bukod dito, ang oras na nakipag-ugnayan sila sa mga tao mula sa Heavenly Profound Sect ay mas mahaba kaysa sa oras na nakipag-ugnayan sila kay Huang Feng. Sa makatuwid, sa kanilang mga puso, ang mga taong ito ay higit pa o hindi gaanong kumikiling sa Heavenly Profound Sect. Naniniwala din kayong lahat sa mga salita niya. Si Huang Feng, na nag-iisip pa rin ng paraan para masira ang pormasayo na ito, ay biglang tumigil sa paggalaw ng kanyang mga kamay at tumingin sa mga taong medyo malayo sa kanya. Hindi, nagmamadaling sabi ng mga yon. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, halatang hindi yun ang kanilang sinabi. Kasabay nito, nang makita nilang nakatingin sa kanila si Huang Feng, hindi nila namamalayan na umatras. Very well, naiintindihan ko. Tumigil si Huang Feng sa paggalaw ng kanyang mga kamay at mahinang tumingin sa mga tao. Nagkatinginan ng mga taong iyon, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. Gayunpaman, matapos makitang huminto si Huang Feng, tila naunawaan nila ang kahulugan ng mga salita ni Huang Feng. Malinaw, alam na ni Huang Feng na hindi sila naniniwala sa kanya, kaya pinigilan niya ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Sect Master Huang, talagang naniniwala kami sa iyo. Isang elder mula sa isa sa mga sekta ang nagsabi kay Huang Feng. Pero nung magsalita siya, parang nauuto siya. Malamang na kahit siya ay hindi naniniwala sa kanyang sariling mga salita. Bahagyang tumanggaw si Huang Feng at wala nang ibang sinabi. Kung ganoon, gusto mo bang subukan ulit? Malinaw, ayaw niyang sumuko, at ang pinakamakapangyarihang tao dito ay si Huang Feng, kaya maaari lang niyang hilingin kay Huang Feng na gawin ito. Hindi mo ba nakita ngayon lang? Hindi ko rin mabuksan ang array formation na ito. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Sa sandaling ito, naka-cross-legged siya roon. Hindi niya tiningnan ang mga tao sa Matrix, ni hindi niya tiningnan ang mga taong nag-aaway sa labas. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga ito. May gusto pang sabihin ang matanda, ngunit tila may kabuluhan ang sinabi ni Huang Feng. Hindi talaga mabuksan ni Huang Feng ang array formation na ito ngayon lang. Huang Feng, dapat sinadya mong hindi binuksan. Napakalakas mo, paano mo hindi mabubuksan ang array formation na ito? Dapat ay kasabwat mo ang mga tao ng Devil Domain. Matapos kaming dayin, sinadya mong hindi binuksan ang array formation na ito. Sa oras na ito, biglang itinuro ng isang disipulo ng ibang sekta si Huang Feng at sinabing, "So masungit. Hindi ka ba tinuruan ng iyong amo na igalang ang iyong mga nakatatanda?" Tumangala si Huang Feng sa kabilang partido at mahinang sinabi. Hindi pa matanda si Huang Feng, ngunit isa siyang buhay na maaaring makipagkaibigan kay sect leader De Ho, Abos Jingwen, at iba pa. Naturally, mas mataas ang kanyang seniority kaysa sa mga ordinaryong disipulong iyon. Ang mga cultivator na nakatagpo ni Huang Feng bago ang lahat ay tinawag si Huang Feng bilang isang senior. Ang taong nakikipagsabuatan sa Devil Domain ay nararapat sa aking paggalang, ba? Naiinis na sinabi ng taong iyon kay Huang Feng. Malinaw, hindi niya inilagay si Huang Feng sa kanyang mga mata. Gayunpaman, bago pa man matapos magsalita ang taong iyon, ang kanyang buong katawan ay lumipad na palabas, at ang umatake ay halatang si Huang Feng. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa ay masyadong malaki. Si Huang Feng ay nakaupo lang doon at marahang tinapik ang taong iyon, at ang taong iyon ay lumipad na palabas. Kasabay nito, nagkaroon din siya ng malubhang pinsala. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, mamamatay ka. Mahinang sabi ni Huang Feng. Pilit na umupo ang taong iyon. Tiningnan niya si Huang Feng nang may takot at puot. Bagamat labis niyang kinasusuklaman si Huang Feng, naiintindihan din niya ang pagitan nila ni Huang Feng. Dahil sinabi na ni Huang Feng, halatang ito na ang huling babala. Hindi siya naglakas loob na paglaruan ang sarili niyang buhay. Sinabi na ni Huang Feng. Gayunpaman, marahil siya ay nakatakdang mamatay. Bagamat hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman kay Huang Feng, sa oras na ito, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit at tumama sa kanya. Kaagad, siya ay naging abo, na walang iniwan na bakas. Siya na kanina pa lang ay biglang nawala ng walang bakas. Kasabay nito, nawala din ang ilang tao sa paligid niya.
Sa oras na ito, naalala ng mga taong nakulong sa Pormasayon na hindi pa sila nakakalabas sa panganib. Ano ang silbi ng paghihinala kay Huang Feng ngayon? Pumasok na sila. Ang pinakamahalaga ngayon ay umalis muna sa lugar na ito. Maaaring maghintay ang iba pang mga bagay hanggang sa makalabas sila. Ang ilang mga tao ay nanghinayang din sa pagdududa kay Huang Feng ngayon. Sinusubukan nga ni Huang Feng na humanap ng paraan para masira ang formation barrier na ito at tulungan silang makaalis. Gayunpaman, ngayon ay hindi na nakahanap ng paraan si Huang Feng para masira ang pormasyong ito dahil sa kanilang mga pagdududa. Gayunpaman, walang silbi ang pagsisihan ngayon. Siguradong hindi sila maniniwala ni Huang Feng. Dati, hindi sila naniniwala sa mga salita ni Huang Feng bago pumasok sa Pormasayon na ito. Minsan na silang humingi ng tawad dito. Bilang resulta, hindi nagtagal, pinagdudahan nilang muli si Huang Feng. Ngayon, kahit na humingi sila ng paumanhin muli, malamang na hindi sila maniniwala ni Huang Feng. Nagpatuloy ang kidlat sa Pormasayon, na sinamahan ng patuloy na pagkamatay ng mga tao. Sa formation, lalong tumitindi ang labanan. Bagamat ang mga tao ng Huaxia Sword Sect ay dehado sa mga tuntunin ng bilang kapag nahaharap sa pagkubkob ng ilang mga sekta, dahil sila ay naghanda ng maaga, hindi sila natarante kahit kaunti. Sila ay kalmado at maayos, at bilang karagdagan sa kanilang sariling paglilinang, sila ay nagsasanay din ng mga Pormasayon. Kaya naman, kapag nag-aaway, iba sila sa ibang sekta na mahilig makipaglaban ng mag-isa. Mas pinili nilang makipagtulungan sa ilang mga tao upang sama-samang umatake. Dahil sa ganitong paraan ng pakikipaglaban, medyo hindi komportable ang mga tao ng iba pang mga sekta, kabilang ang Chanchuan Sect. Kung tutuusin, sa cultivation world, ang pinakanakita nila ay one-on-one fighting. Kahit na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga sekta, ito ay isang labanan sa pagitan mo at ako. Maliban kung makatagpo sila ng isang taong masyadong malakas, magsanib puwersa sila at sama-samang aatake. Gayunpaman, kahit na sa kasong iyon, wala silang gaanong kooperasyon. Ginamit lang nila ang bentahe ng mga numero upang talunin ang kabilang partido. Gayunpaman, ang sitwasyon ng mga tao ng Huaxia Sword Sect ay malinaw na naiiba. Ang kanilang pagtutulungan ay napakametodo. Malinaw na dehado ang Huaxia Sword Sect sa mga tuntunin ng mga numero, ngunit pagkatapos gamitin ang formation, palaging nararamdaman ng mga tao ng Chanchuan Sect na kaharap nila ang ilang tao ng Huaxia Sword Sect sa parehong oras. Sa kasaysayan ng Huaxia sa Earth, nagkaroon ng iba't ibang Pormasayon ng labanan. Iba sila sa mga Pormasayon ng mundong ito. Karamihan sa mga Pormasayon sa panahong ito ay ginamit upang bitag ang kalaban o patayin ang kalaban. Hindi sila nabuo ng mga tao, ngunit sa pamamagitan ng iba't ibang mga misteryosong simbolo. Gayunpaman, ang mga Pormasayon ng labanan sa kasaysayan ng Huaxia ay naiiba. Ang mga pormasyong ito ay ginamit sa digmaan. Walang mga magsasaka doon, kaya ang mga pormasyong iyon ay nabuo ng mga tao at may lahat ng uri ng mahiwagang epekto. Nagmula si Huang Feng sa Huaxia, kaya natural na hindi niya makakalimutan ang ganoong magandang bagay. Sa makatuwid, matagal na niyang itinuro sa mga disipulo ng Huaxia Sword Sect ang ganitong uri ng battle formation. Ngayon, sa wakas ay oras na para lumitaw ang ganitong uri ng Pormasayon. Sa sandaling lumitaw ang pagbuo na ito, nakamit nito ang isang magandang epekto. Pinahintulutan nito ang mga tao ng Huaxia Sword Sect na lumaban ng kapantay ng mga tao ng ibang mga sekta kahit na sila ay dehado sa bilang. Ang mga tao ng iba pang mga sekta ay nakaramdam ng hindi komportable sa pagharap sa pagbuo ng Huaxia Sword Sect. Palagi nilang nararamdaman na hindi nila magagamit ang kanilang lakas. Sa bawat oras, naramdaman nilang kaharap nila ang ilang mga disipulo ng Huaxia Sword Sect ng sabay-sabay, na nagpagulo sa kanila. Dati, ang mga tao ng Huaxia Sword Sect ay nagtatago sa kampo ng sekta upang linangin, at ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok sa kampo ng Huaxia Sword Sect. Sa makatuwid, ang mga tao ng ibang mga sekta ay walang gaanong alam tungkol sa Huaxia Sword Sect. Pagkatapos lamang na muling lumitaw si Huang Feng ay naging high-profile muli ang Huaxia Sword Sect. Noon lamang nagsimulang dahan-daw ang maunawaan ng mga tao ng ibang mga sekta ang sitwasyon ng Huaxia Sword Sect. Gayunpaman, alam lang nila na maraming eksperto sa itaas ng Gold Core Stage sa Huaxia Sword Sect.
Sa maikling panahon, ang Huoxia Sword Sect ay naging-inang ng napakaraming eksperto, na sapat na upang manatiling mapagbantay ang mga tao ng ibang mga sekta. Sa oras na iyon, naramdaman nilang alam na nila ang sitwasyon ng Huoxia Sword Sect. Kaya naman naramdaman ng pinuno ng sekta na si Dehao na magagamit niya ang pagkakataong ito para ibagsak ang Huoxia Sword Sect. Ngayon, napagtanto ng lahat na wala silang alam tungkol sa Huoxia Sword Sect. Maliban sa pag-alam na marami silang eksperto sa itaas ng yugto ng Gold Core, wala na silang ibang alam. At ang kawalan ng pangunawa na ito ngayon ay nagdala sa kanila ng maraming problema. Ang Huoxia Sword Sect ay talagang napakahiwaga noon. Tungkol sa pagbuo ng labanan na kasalukuyang ginagamit ng Huoxia Sword Sect, ang mga tao ng iba pang mga sekta, kabilang ang Heavenly Profound Sect, ay hindi pa ito narinig noon pa, lalo pa itong nakita noon. Sa makatuwid, wala silang magandang paraan upang harapin ito. Dahil ang pinuno ng sekta na si Dehao ay gustong maglunsad ng pag-atake sa Huoxia Sword Sect mula sa loob at labas, isang bahagi lamang ng mga tao mula sa Heavenly Profound Sect ang dumating sa pagkakataong ito. Bagamat may mga taong mula sa ibang sekta na tumulong, kulang pa rin ang kanilang lakas. Noong una, inakala nila na sa kanilang lakas, maaari nilang ganap na talunin ang Huoxia Sword Sect. Ngayon, parang sobra na silang kumpiyansa. Kabanata 2093, ang pormasayon na ipinagpalit ni Huang Feng para sa mga tao ng Huoxia Sword Sect ay hindi kasing simple ng tila. Sa halip, nagkaroon ito ng karagdagang epekto. Sa pamamagitan ng mahusay na pakikipagtulungan sa isa't isa, maaari nilang dagdagan ang kanilang lakas sa pag-atake. Sa makatuwid, hindi ito kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Ang mga tao ng Chanshuan Sect ay malinaw na hindi inaasahan ang sitwasyong ito. Sa makatuwid, sa oras na ito, nalaman nilang walang paraan upang talunin ang mga tao ng Huoxia Sword Sect sa lakas nila at ng iba pang mga sekta. Mahirap pa nga silang saktan dahil hanggat nasa panganib ang isang tao, maraming mga disipulo ng Huoxia Sword Sect ang magliligtas sa kanya ng sabay. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang sabi ng isang elder ng Chanshuan Sect. Malinaw, hindi nila inaasahan na ang buto ng Huoxia Sword Sect ay magiging napakahirap ngumunguya. Ngayong nagsimula na sila, hindi na sila maaaring tumigil at wala ng pagkakataong magplano muli. Hindi ko talaga akalain na ang mga tao sa Huoxia Sword Sect ay magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas sa pakikipaglaban, sabi ng isa pang elder. Alam nila na ang Sword Sect ng Huoxia ay may halos 200 master sa Gold Core Stage, kaya nag-ayos sila para dito. Sa kanilang panig, ang mga master mula sa ilang mga sekta na nadagdag ay higit pa sa Sword Sect ng Huoxia. Karamihan sa kanila ay mula sa Chanshuan Sect. Ito ang pundasyon ng pagiging numero unong sekta ng paglilinang sa mundo sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, talagang hindi nila inaasahan na ang lakas na ipinakita ng mga tao ng Huoxia Sword Sect ay mas malakas pa sa 200 eksperto sa Gold Core Stage. Ang lakas na ipinakita nila ngayon ay hindi hihigit sa 300 o higit pang mga eksperto sa yugto ng Gold Core. Ito ay natural na nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Ngayon ay tila maaari lamang tayong makipagsanib puwersa sa mga tao ng iba pang mga sekta upang sama-samang umatake, sabi ng isang elder ng Chanshuan Sect sa tabi niya na may pangit na ekspresyon. Sa dati nilang plano, hindi nila kailangan ng mga tao ng ibang mga sekta para umatake, at kaya nilang harapin ang Huoxia Sword Sect. Sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang para sa kanila na muling itatag ang kanilang prestihiyo. Hiniling lamang nila sa ibang mga sekta na manatiling neutral. Gayunpaman, kung hindi sila humingi ng tulong ngayon, ito ay tila medyo mahirap. Talagang hindi nila nagawang ibagsak ang mga tao mula sa Sword Sect ng Huoxia sa maikling panahon, at habang tumatagal ito, mas masahol pa ito para sa kanila. Hindi nila nakalimutan na sa tabi nila, naroon pa rin ang mga disipulo ng Devil World na nakatingin sa kanila ng may pag-iimbot. Kung nakipaglaban sila sa mga tao mula sa Sword Sect ng Huoxia hanggang sa magdusa ang magkabilang panig, tiyak na hindi sila pasasalamatan ng mga disipulo ng Devil World sa pagpatay sa mga disipulo ng Sword Sect ng Huoxia. Sa halip, sasamantalahin nila ang pagkakataong magdagdag ng insulto sa pinsala. Sa makatuwid, ang mga tao ng Heavenly Profound Sect ay hindi nang ahas na makipaglaban sa mga tao ng Huoxia Sword Sect.
Oo, tumango rin ang ibang matatanda. Ngayon, magagawa lang nila ang pagpipiliang ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong 10,000 mga disipulo mula sa ibang mga sekta na nanunood sa eksena. Hanggat nakuha nila ang kanilang tulong, maaari rin nilang patayin ang mga tao mula sa Huaxia Sword Sect. Sa sandaling ito, hindi nila namamalayan na tumingin kay Huang Feng, na nakulong pa rin sa hanay. Si Huang Feng ay nakaupo pa rin doon habang nakakross ang mga paa. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Para bang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Sadyang mahiwaga, sabi ng isa sa mga elder ng Heavenly Profound Sect pagkatapos ng malamig na singhot. Malinaw, ang kalmadong hitsura ni Huang Feng ay nagbigay sa kanya ng napakasamang pakiramdam. Hindi niya gustong makita ang kalmadong hitsura ni Huang Feng. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay dapat na naguguluhan ngayon, ngunit si Huang Feng ay halatang hindi. Mga kapwa dawista mula sa ibang mga sekta, kailangan namin ang iyong tulong para patayin ang mga taksil na nakipagsabuatan sa Devil World. Malakas na sabi ng isa sa mga elder ng Heavenly Profound Sect. Oo, lahat ay may karapatang patayin ang mga taksil na ito na nakipagsabuatan sa Devil World. Sabi din ng isa pang matanda, lahat patayin natin ang lahat mula sa Sword Sect ng Huaxia at patayin ang mga traidor na ito na nakipagsabuatan sa Devil World. Sa oras na ito, ang ilang mga elder ng Heavenly Profound Sect ay humingi ng tulong sa iba pang mga sekta sa kanilang paligid sa parehong oras. Sa harap ng naturang paghingi ng tulong, may mga taong nag-alinlangan, may mga taong naantig, ngunit hindi sila agad nakapagdesisyon. Nakikita ng lahat na napakahalaga ng labanang ito. Kung sino man ang mananalo ay magiging boss ng mundo ng paglilinang sa hinaharap. Sa oras na ito, napakahalaga na pumili ng isang panig. Sa sandaling pinili nila ang maling panig, hindi magtatagal bago sila, o maging ang buong sekta, ay mawawasak. Sa makatuwid, walang nang-ahas na gumawa ng desisyon ng madali. Kailangan nilang makita ang mga desisyon ng ibang mga sekta at timbangin ang mga kalamangan at kahinaan sa kanilang mga puso. Mga kapwa Dawist, huwag kayong magpalinlang sa kanila. Napakalinaw ng lahat tungkol sa katangian ng ating sword sect ng Huaxia. Wala tayong ginawang mali sa mundo ng paglilinang. Malakas ding sabi ni Li Yunfei. Ang mga salita ni Li Yunfei ay nagpaalala rin sa maraming tao na sa nakalipas na 2 taon, bagaman walang gaanong mga disipulo mula sa sword sect ng Huaxia, hanggat ang mga disipulong ito ay nakatagpo ng mga tao mula sa ibang mga sekta na may problema, sila ay tutulong. Sa makatuwid, ang reputasyon ng sword sect ng Huaxia ay mabilis na tataas sa loob lamang ng 2 taon. Marami sa mga taong naruroon ay direkta o hindi direktang nakatanggap ng tulong mula sa sword sect ng Huaxia. Sa makatuwid, sa oras na ito, naalala din nila ang kabutihan ng sword sect ng Huaxia. Mga kadawist, huwag kayong magpapaloko sa kanila. Iyon lang ang daya nila. Ginawa nila iyon para lang makuha ang tiwala ng lahat. Sa huli, ilalagay nila ang lahat sa desperadong sitwasyon. Sabi ng isang elder ng Heavenly Profound Sect. Ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang argumento. Sa panahong ito, hindi alam ng mga taong naruroon kung paano pumili. Kami, ang Quiet Water Temple, ay handang maniwala sa sword sect ng Huaxia. Sa oras na ito, isang malinaw na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Ito ay si Meng Yaoyer, ang kasalukuyang pansamantalang master ng Stillwater Temple. Bahagyang nagulat ang mga taong naruroon. Walang inaasahan na tatayo talaga si Meng Yaoyer sa oras na ito at susuportahan ang sword sect ng Huaxia ng malinaw. Kahit na ang Stillwater Temple ay malapit sa sword sect ng Huaxia noon, ang personal na damdamin ay hindi maaaring gumanap ng anumang papel sa ganitong uri ng pangunahing kaganapan na may kaugnayan sa hinaharap ng sekta. Maraming mga tao ang nag-akala na si Meng Yaoyer ay mananatili sa labas nito. Hindi nila akalain na magiging prangka siya. Bahagyang nagulat din ang mga tao ng Heavenly Profound Sect. Naisip din nila na si Meng Yaoyer ay mananatili sa labas at mananatiling neutral. Kung ganoon, kahit na sino ang nanalo, ang Stillwater Temple ay hindi kasali. Pagkatapos ng lahat, ang Stillwater Temple ay isa ring nangungunang sekta sa klase. Sino ang makakasakit dito ng walang dahilan? Gayunpaman, malinaw na kinakatawa ng mga salita ni Meng Yaoyer ang saloobin ng Stillwater Temple.
Kahit na ayaw nilang paniwalaan ito, ang mga tao ng Heavenly Profound Sect ay maaari lamang tanggapin ang katotohanan ito. Kabanata 2094, ikaw, Ming Yaoer, ay hindi maaaring kumatawan sa Tranquil Water House. Ang housemaster ng Tranquil Water House ay si Abos Jingwen, hindi ikaw, Ming Yaoer. Itinuro ng isang elder ng Chanchuan Sect si Ming Yaoer at sinabi, "Hindi ko alam kung nasaan si Master ngayon. Ako ang namamahala sa Tranquil Water House ngayon." Tumingin si Ming Yaoer sa kabilang partido at mahinang nagsabi, "At saka, ang desisyon ng Tranquil Water House ay sarili nating negosyo. Wala itong kinalaman sa inyong Chanchuan Sect. Wala kayong karapatang makialam sa mga gawain ng Tranquil Water House." Ang mga salita ni Ming Yaoer ay hindi alipin o mapagmataas, ngunit sila ay puno ng kumpiyansa. Obviously, nakapagdesisyon na siya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring kiligin ng mga tao ng Chanchuan Sect. Sa oras na ito, napagtanto ng maraming tao sa eksena na minamaliit nila si Ming Yaoer. Dati, iniisip lang ng marami na hindi masama ang talento ni Ming Yaoer sa cultivation. Ngayon, tila hindi naman masama ang kanyang kakayahang manguna. Hindi naman siya mukhang immature dahil sa murang edad niya. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw, Ming Yaoer, ay katulad ni Huang Feng ng Huaxia Sword Sect? Malamang na ginagawa mo ito para sa sarili mong makasariling dahilan. Para sa iyong sariling personal na damdamin, binaliwala mo ang kinabukasan ng buong sekta. Karapat-dapat ka ba sa iyong guro? Karapat-dapat ka ba sa iyong sekta? Tinanong ng isa pang elder ng Chanchuan Sect si Ming Yaoer. Bahagyang namula ang mukha ni Ming Yaoer nang marinig ang mga sinabi nito. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga personal na gawain ay sasabihin sa publiko ng mga tao ng Chanchuan Sect. Isa pa, nasa harap ito ng napakaraming tao. Maraming tao sa pinangyarihan ang nagbulungan matapos marinig ang sinabi ng matanda. Kahit na maraming tao ang nakarinig ng tsismis tungkol kay Ming Yaoer at Huang Feng, ito ay tsismis kung tutuusin. Maraming tao ang nag-usap tungkol dito, ngunit hindi maraming tao ang naniwala dito. Iyon ay dahil si Ming Yaoer ang unang kandidato para sa magiging housemaster ng Tranquil Water House. Alam ng lahat na bilang housemaster ng Tranquil Water House, hindi siya maaaring magpakasal. Sa pagitan ng posisyon ng housemaster at ng kanyang kasama sa cultivation, halatang tiyak na pipiliin ni Ming Yaoer ang posisyon ng housemaster ng Tranquil Water House. Kaya naman, itinuring ng maraming tao ang bagay na ito bilang isang piraso ng tsismis, ngunit ito ay isang bagay lamang na pag-usapan kapag sila ay naiinip. Gayunpaman, ngayon ay tila iba na ang sitwasyon. Pinili talaga ni Ming Yaoer na tumayo sa gilid ng Sword Sect ng Huaxia sa kritikal na sandaling ito. Bukod dito, hindi siya nagdalawang isip kahit kaunti. Kasabay ng mga salita ng elder ng Heavenly Profound Sect, naisip nito ang lahat kung mayroon ba talaga siyang makasariling motibo at piniling tumayo sa panig ng Sword Sect ng Huaxia para sa kapakanan ng kanyang personal na damdamin. Ginawa ko ito ng may malinis na budi. Bagamat namumula ang mukha ni Ming Yaoer, wala siyang kahit katiting na konsensya. Kayong mga tao mula sa Tianzuan Sect ay talagang ginawa ang ganoong bagay sa kritikal na sandali ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Hindi na kayo karapat-dapat na maging numero unong sekta sa mundo ng mga tao ng paglilinang sa sarili, ni hindi kayo karapat-dapat na maging miyembro ng mundo ng paglilinang ng sarili ng tao. Kayo ang mga taksil. Sa paggawa nito, sinisira ninyo ang mga interes ng iyong sarili sa buong daigdig na tuwirang makatao, mundo. Bilang isang miyembro ng mundo ng paglilinang sa sarili ng mga tao, talagang hindi ako maaaring umupo ng walang ginagawa. Panipi, bagamat si Ming Yaoer ay talagang malapit kay Huang Feng at sa Sword Sect ng Huaxia sa kanyang puso, mayroon nga siyang malinis na budi sa bagay na ito. Hindi niya naramdaman na may nagawa siyang mali. Bukod dito, sinuportahan din siya ni Kinger at ng iba pa. Alam din nila kung anong uri ng birtud mayroon ang mga tao sa Tianzuan Sect. Tama, ang desisyon ni Yaoer ay desisyon ng lahat sa Tranquil Water Temple. Lumabas din si Kinger upang ipahayag ang kanyang opinyon sa oras na ito. Mukhang ang buong Tranquil Water Temple ay kinulam ng demonyong iyon, at si Ming Yaoer ang may kasalanan. Sinabi ng elder ng Tianzuan Sect, "Naghihinala pa ako na ang pagkawala ni Abos Jingwen ay may kinalaman sa iyo.
Kapag wala na si Abos Jingwen, maaari mong kontrolin, Meng Yaoer, ang Tranquil Water Temple at gawin itong suportahan ang iyong kasintahan. Naniniwala ako na kung narito si Abos Jingwen, tiyak na hindi siya gagawa ng ganoong desisyon. Panipi, noong nakaraan, si Abos Jingwen ay talagang malapit sa Tianzuan sect. Gayunpaman, hindi naman talaga totoo na may magandang personal na relasyon sina Abos Jingwen at sect leader De Hao. Gayunpaman, lahat sila ay mga pinuno ng sekta ng mga sekta sa unang antas at ang mga pangunahing tagapagtaguyod ng buong mundo ng tao ng paglilinang sa sarili. Sa makatuwid, sa ibabaw, tiyak na nagkaroon sila ng maraming pakikipag-ugnayan. Hindi nila kayang panatilihing tuwid ang mukha, tama ba? Sa makatuwid, sa mata ng labas ng mundo, si Abos Jingwen at sect leader De Hao ay tila may napakagandang relasyon. Ngayon, ang mga salita ng pinuno ng sekta ng Tianzuan sect ay tila napakakapani-paniwala. Ang dal-dal mo, sabi ni Meng Yaoer na may pulang mukha. This time, hindi dahil nahihiya siya. Hindi niya inaasahan na ang mga tao ng Tianzuan sect ay magiging napakawalan siya. Para ma-frame siya, talagang sinisisi nila ang pagkawala ng kanyang amo sa kanya. Kalokohan man o hindi, alam na alam mo sa puso mo. Sabi ng elder ng Tianzuan sect na may medyo kampante ng ngiti sa kanyang mukha. Malinaw, siya ay lubos na nasisiyahan sa kakayahang galitin si Meng Yaoer. Mga kapwa cultivator ng mundo ng self-cultivation, sana ay makilala ninyo ang sword sect ng Huoxia, ang hamak na nakatago sa mundo ng self-cultivation. Kasama natin, papatayin natin silang lahat. I-save ang mundo ng self-cultivation. Magiging bayani kayong lahat ng mundo ng paglilinang sa sarili. Sabi ng elder ng Tianzuan sect. Ang mga salita ng elder ng Tianzuan sect ay hindi nakatanggap ng agarang tugon, ngunit maraming tao ang tila medyo naantig. Pagkatapos ng lahat, medyo nagsasalita, naniniwala pa rin sila sa Tianzuan sect, na may kasaysayan ng libu-libong taon. Kahit na si Huang Feng ay makapangyarihan at ang sword sect ng Huoxia ay napakahiwaga din, si Huang Feng ay hindi nagpakita ng mahabang panahon, at ang Huoxia sword sect ay naitatag lamang sa loob ng ilang taon. Bagamat ito ay napakahusay na umuunlad sa nakalipas na ilang taon, sa mga tuntunin ng pundasyon, malinaw na hindi ito kasing husay ng Tianzuan sect. At ang mga tao ng mga sektang ito ay halatang mas maraming pakikipag-ugnayan sa Tianzuan sect kaysa sa sword sect ng Huoxia. Lahat, inaamin ko na ang lakas ni Huang Feng ay napakalakas. Ngunit huwag kalimutan na si Huang Feng ay biglang lumitaw 3 taon na ang nakakaraan. Wala tayong alam kung sino ang kanyang amo, kung saang sekta siya nagmula, at kung ano ang ginawa niya noon. At wala pang sinabi si Huang Feng tungkol dito, kaya pinaghihinalaan ko na si Huang Feng ay isang especially iya na ipinadala ng Devil Realm. Kung tungkol sa pagtatanghal 3 taon na ang nakalilipas, ito ay isang palabas lamang na ginawa niya kasama ng mga tao sa Devil Realm. Nakita ng elder ng Tianzuan sect na maraming tao ang naantig, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita, na gustong samantalahin ang pagkakataong kumbansihin ang mga taong iyon sa isang pagkakataon. Ang mga salita ng elder ng Tianzuan sect ay talagang may epekto. Sa katunayan, ang pinagmulan ni Huang Feng ay palaging napakahiwaga. Ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang ginagawa ay isang bagay din na hindi pa nakikita ng sinuman. Dati, lahat ay interesado lamang tungkol sa pinagmulan ni Huang Feng, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang sinabi ng elder ng Tianzuan sect, nagsimula silang magduda. Matanda, marunong ka talagang manggulo ng walang katapusan. Sinabi ni Suyamo sa elder ng Tianzuan sect, 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa hitsura ni Huang Feng, ang iyong mundo ng paglilinang sa sarili ay nawasak na sana ng mga tao sa Devil Realm. Bakit kailangan pang ilagay ni Huang Feng ang palabas na iyon? Nag-effort siya para iligtas ka, tapos, papatayin ka niya. Hindi ba kalabisan iyon? Panipi. Oo, ganyan talaga. Tama. 3 taon na ang nakakaraan, kung hindi dahil kay Senior Huang Feng, ang buong mundo ng paglilinang sa sarili ay hindi na dapat umiral, at ang mundo ng tao ay matagal nang naging Devil Realm. Oo, handa akong maniwala kay Senior Huang Feng. Siya ang benefactor nating lahat sa mundo ng self-cultivation. Ang mga salita ni Suyamo ay nakakuha ng maraming pag-aproba.
Sa katunayan, kung hindi dahil sa hitsura ni Huang Feng 3 taon na ang nakakaraan, ang buong mundo ng paglilinang sa sarili ay hindi na dapat umiral. Kung gusto ni Huang Feng na sirain ang mundo ng self-cultivation, hindi na niya kailangang dumaan sa napakaraming problema. Maaaring hindi na lang niya ito nalaman 3 taon na ang nakakaraan. Iyon lang ang pagsasabuatan mo. Sa oras na iyon, kahit na hindi kumilos si Huang Feng, ang ating mundo ng paglilinang sa sarili ay talagang mabibigo. Gayunpaman, hindi sana tayo tuluyang mapapawi. Siguradong maraming tao ang makakatakas. Noong mga oras na iyon, ang ating Tianzuan sect ay gumawa na ng mga detalyadong pagsasaayos. Sa makatuwid, ang sabi ni Huang Feng ay ang pagtitiwala lamang sa amin para makipagtulungan si Huang Feng, sabi ni Huang Feng, ang elder ng Tianzuan sect. Ito ay malinaw na walang kaparehas. Napilitan sila sa isang desperado na sitwasyon noong panahong iyon. Kung hindi dahil sa napapanahong hitsura ni Huang Feng, ang buong mundo ng self-cultivation ay nalipol na sana. Ang Tianzuan sect ay walang anumang backup na plano sa oras na iyon. Mayroon lamang silang determinasyon na lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang ibang mga sekta ay malinaw na hindi alam kung ano ang iniisip ni Tianzuan sect. Sa makatuwid, ang elder na ito ay maaaring magsinungaling ng walang prinsipyo. Anyway, walang nakakasigurado kung may backup na plano ang Tianzuan sect sa oras na iyon o wala. May mali talaga kay Huang Feng. Matagal ko nang nalaman na abnormal ang Huoxia sword sect na ito. Tama, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa? Talagang maaari itong mapabuti ang kanilang paglilinang ng napakabilis. Ito ay dapat na isang masamang pamamaraan. Ang ilang mga tao ay nahikayat sa mga salita ng elder ng Tianzuan sect. Ang Heavenly Zuan sect at ang Huoxia sword sect. Walang makapagsasabi kung totoo o mali ang sinabi ng dalawang panig. Gayunpaman, ang bawat naruroon ay may sariling paghuhusga sa kanilang mga puso. Dahil dito, nahati ang eksena sa dalawang kampo. Isang panig ang sumuporta sa Heavenly Zuan sect. Naniniwala sila na si Huang Feng ay mula sa Devil Realm at ang Huoxia sword sect ay mula sa Devil Realm. Ang layunin nila sa pagkakataong ito ay ganap na wasakin ang pangkat ng mga magsasaka ng tao. Ang kabilang kampo ay naniniwala sa Huang Feng at Huoxia sword sect. Naniniwala silang lahat na si Huang Feng ang bayani ng mundo ng paglilinang sa sarili. Siya ang nagligtas sa mundo ng paglilinang sa sarili. Siya ay hindi mula sa Devil Realm sa lahat. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang hindi umiral ang mundo ng paglilinang sa sarili. May mga taga-suporta ng magkabilang panig. Gayunpaman, sa medyo pagsasalita, mas maraming tao ang sumuporta sa Tianzuan sect. Dulot din ito ng magandang imahe ni Tianzuan sect. Pagkatapos ng lahat, sila ang naging numero 1 sekta ng paglilinang sa mundo sa loob ng maraming taon. Walang masyadong tao na naniniwala na magkakaroon sila ng anumang masamang intensyon. Bukod dito, mas marami ang mga kabataan na sumuporta kay Huang Feng at Huoxia sword sect. Ilan sa kanila ay tinuturing si Huang Feng bilang kanilang idolo. Sa makatuwid, natural na handa silang maniwala kay Huang Feng. Gayunpaman, dahil ang mga taong ito ay medyo bata pa, ang kanilang paglilinang ay hindi masyadong mataas. Kabanata 2095. Dahil dito, ang Heavenly Zuan sect ay may mas maraming tao at mas malakas, habang ang sword sect ng Huoxia ay may mas kaunting tao at mas mahina. Dahil sa sitwasyong ito, lubos na nasisiyahan ang Heavenly Zuan sect. Gayunpaman, kahit na may mga tao mula sa iba pang mga sekta na sumusuporta sa magkabilang panig, hindi pa rin sila basta-basta gumawa ng hakbang sa oras na ito. Ang pagsuporta sa isang panig sa salita at pagsuporta sa isang panig sa mga aksyon ay ganap na naiiba. Sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang, hindi magkakaroon ng maraming puwang para sa negosasyon. Ito ay katumbas ng pagpili ng isang panig. Kung maling panig ang kanilang pinili at hindi nanalo, tiyak na ang naghihintay sa kanila ay ang paghihiganti ng kabilang panig. Dahil dito, bagamat ang mga tao mula sa iba't ibang sekta ay tila mahigpit na nagtatalo, wala silang ginawang mabigat. Nag-aalangan pa sila at nag-iisip. Tungkol sa sitwasyong ito, ang mga tao mula sa Heavenly Zuan sect ay nagpahayag na sila ay lubhang nababalisa. Hindi na nila maalis ang mga tao mula sa sword sect ng Huoxia ngayon,
at ang mga tao mula sa Tranquil Water Temple ay nakatingin sa gilid, na handang kumilos anumang oras. Kapag talagang gumawa sila ng hakbang, tiyak na hindi ito magiging magandang bagay para sa Heavenly Zuan Sect. Kaya naman, apurahang kailangan nila ang tulong ng mga tao mula sa ibang mga sekta. Gayunpaman, nasabi na nila kung ano ang kailangang sabihin, at talagang marami na silang napaniwala. Gayunpaman, ang huling hakbang na ito ay hindi napakadaling gawin. Hinggil dito, wala silang magandang solusyon at maaari lamang silang maging balisa sa kanilang mga puso. Hahaha, talagang makapangyarihan kayong mga tao mula sa Heavenly Zuan Sect. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalingaw mula sa karamihan ng mga tao mula sa Devil Realm na tahimik na nanunood ng palabas. Ang may-ari ng boses na ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng Devil Realm, ang pinuno ng Purple Flame Sect, si Adelo. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat ng naroroon, tumahimik si Adelo at pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng, sinabing, Huang Feng, naging mahirap para sa iyo nitong ilang taon na itago ka sa human realm. Ngayong natuklasan na nila ang iyong pagkakakilanlan, hindi mo na kailangang magtrabaho ng gusto upang itago pa. Bumalik ka, nagawa mo ng mabuti. Kapag bumalik ka sa realm ng Devil, ikaw na lang ang magiging pangalawa sa Devil Realm. Nagdulot ng kaguluhan sa eksena ang sinabi ni Adelo. Noong una, may mga naniniwala kay Huang Feng at may mga hindi naniniwala kay Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos ng mga salita ni Adelo, ang bilang ng mga taong hindi naniniwala kay Huang Feng ay biglang dumami. Halatang hindi nila akalain na nagbibiro si Adelo. Marahil noon pa man ay gusto ni Adelo na itago si Huang Feng sa human realm. Gayunpaman, si Huang Feng ay pinaghihinalaan na ngayon ng iba. Sa makatuwid, kahit na may mga tao pa sa human realm na naniniwala kay Huang Feng, si Huang Feng ay tatanggap ng maraming atensyon at paghihinalaan ng marami kapag siya ay bumalik. Kung ganoon, hindi na niya maipagpatuloy ang pagtatago. Kaya naman, hiniling ni Adelo kay Huang Feng na bumalik. Kaya naman, hindi naisip ng marami na peke ang mga salita ni Adelo at sinusubukan niyang maghasik ng kaguluhan. Ito ay dahil ang loika sa likod nito ay may katuturan. Dahil din sa loika na ito kaya maraming tao ang naniwala kay Adelo. Maging ang mga naniwala kay Huang Feng noon ay nagsimulang magduda sa kanilang mga paniniwala sa sandaling ito. Ang ilan ay nagsimulang maghinala ng direkta kay Huang Feng. Para naman sa mga tao mula sa Heavenly Zuan Sect, natural na tuwang-tuwa sila sa biglaang sitwasyong ito. Bagamat alam nila na tiyak na hindi gaanong mabait si Adelo para tulungan sila at may sariling motibo, ang mga tao mula sa Heavenly Zuan Sect ay wala nang pakialam basta ang resultang ito ay kapaki-pakinabang sa kanila. Ang mga salita ni Adelo ay halatang nagpasimulang maghinala ang ilang tao kay Huang Feng. Kasabay nito, ginawa nitong mas tiyak ang mga naghihinala kay Huang Feng sa kanilang mga iniisip. Narinig ito ng lahat, tama. Maging ang mga tao mula sa Demon Realm ay nagsabi, si Huang Feng ay mula sa Demon Realm. Nagmamadaling sabi ng elder mula sa Heavenly Zuan Sect. Naniniwala ka ba sa mga salita ng mga tao mula sa Demon Realm? Halatang sinusubukan nilang maghasik ng kaguluhan. Gusto nilang mag-away tayo at maubos ang ating lakas. Sigaw ni Li Yunfei. Nakangiti at hindi umimik si Adelo na nasa gilid. Siyempre, ito ang kanyang motibo. Gayunpaman, tiyak na hindi ito magkakaroon ng malaking epekto kung ito ay sa mga normal na panahon. Gayunpaman, iba na ngayon. Ngayon, maraming tao ang naghihinala kay Huang Feng at ang kanyang mga salita ay may katuturan sa ilang aspeto. Ang kanyang mga salita ay katumbas ng pagbibigay sa kanila ng dahilan. Hanggat may konting epekto, masisiyahan si Adelo. Kung tutusin, wala naman siyang masyadong gagawin. Ito ay isang bagay lamang ng pagsasabi ng ilang mga salita. Ito ay malinaw na isang magandang deal. Hindi ito naghahasik ng discord. Alam ng mga tao mula sa Demon Realm na pinaghihinalaan na si Huang Feng. Hindi na epektibo para sa kanya ang manatili sa mundo ng paglilinang. Kaya naman sinabi niya iyon, sabi ng elder mula sa Heavenly Zuan Sect. Maraming tao mula sa ibang mga sekta sa pinangyarihan ay nag-isip din ng gayon. Dahil sa sitwasyong ito, labis na nabalisa si Li Yunfei at ang iba pa, ngunit wala silang magandang solusyon. Naiintindihan nila na ang mga tao mula sa Demon Realm ay nagsisikap na maghasik ng alitan.
Nais nilang ang mga tao mula sa mundo ng paglilinang ay lumaban sa kanilang sarili at maubos ang kanilang lakas. Naniniwala sila na mauunawaan din ito ng mga tao mula sa Heavenly Zuan Sect. Gayunpaman, upang talunin ang Huaxia Sword Sect, sila ay medyo walang prinsipyo. Kahit na alam nila na ang mga tao mula sa Demon Realm ay may masamang intensyon, sinusunod pa rin nila ang mga salita ng kabilang partido at nagpatuloy sa pagsasalita dahil ang mga salita ng mga tao mula sa Demon Realm ay nakakatulong sa kanila. At talagang mabisa ang mga sinabi ni Adelo. Sa oras na ito, ang mga nag-aalangan pa ay handa ng salakayin ang mga tao mula sa Huaxia Sword Sect anumang oras. Sigurado na sila ngayon na ang Huaxia Sword Sect ay itinanim dito ng Demon Realm at si Huangfeng ay isang especially iya mula sa Demon Realm. Kung may manggahas na salakayin ng Huaxia Sword Sect, sila ang magiging kalaban ni Huangfeng. Sa hinaharap, bibisitahin ko sila isa-isa at hihingi ng paliwanag. Sa oras na ito, nagsalita si Huangfeng, na naka-cross-legged sa formation at tahimik na nanunood sa lahat ng nangyayari sa labas. Bagamat napakalmado ng kanyang tono ay biglang tumahimik ang mga taong handang umatake. Ang lakas ni Huangfeng ay napatunayan na. Kahit na si Huangfeng ay isang especially iya mula sa Demon Realm o hindi, ang kanyang lakas ay hindi mapeke. Ang labanan 3 taon na ang nakakaraan ay nagpasikat sa kanya. Pagkatapos noon, kahit na ang mga pangunahing sekta ay sinasadya na hindi masyadong kumalat tungkol kay Huangfeng, halos lahat ng mga tao sa mundo ng paglilinang noong panahong iyon ay lumahok sa labanang iyon, kaya alam nilang lahat kung gaano kalakas si Huangfeng. Sa 3 taon na ito, maraming tsismis tungkol kay Huangfeng, at ang kanyang lakas ay naging mas malakas. May balak pa itong maging isang alamat. Sa makatuwid, maraming tao ang humanga kay Huangfeng. Kasabay nito, kahit na si Huangfeng ay hindi nagpakita ng higit sa 2 taon, sa sandaling siya ay lumitaw, siya ay magkasunod na hinamon ang 4 na sekta at pinatay ang kanilang mga pinuno ng sekta sa harap ng maraming mga disipulo. Walang makakapigil sa kanya, bagamat ang 4 na sektang ito ay mga sekta lamang sa pangalawang antas, ang mga pinuno ng sekta ng mga sektang iyon ay napakalakas din. Hindi sila madaling pumatay, gayunpaman, madaling pinatay sila ni Huangfeng. Malinaw nitong pinatunayan na talagang malakas si Huangfeng. Sa makatuwid, ngayong nahaharap ang lahat sa banta ni Huangfeng, walang sino man ang maaaring manatiling walang malasakit. Nang isipin nila ang magiging kapalaran ng 4 na pinuno ng sekta, naramdaman nilang mas bamigat ang kanilang mga yapak. Mabuti pang alagaan mo muna ang sarili mo. Isang elder ng Chanchuan Sect ang sumigaw kay Huangfeng. Pagkatapos nito, tumingin siya sa mga disipulo ng iba pang mga sekta at sinabi, huwag kang matakot sa kanya. Siya ngayon ay nakulong at hindi na makakalabas. Siya ay tatamaan ng kidlat anumang oras. Kaya't ang kanyang mga salita ay para lamang takutin ang mga tao. At saka, mahirap sabihin kung gaano kalakas si Huangfeng. 3 taon na ang nakalipas, alam lang niya kung sino talaga siya ng devil sa domain na iyon. Ang mga disipulo ng iba pang mga sekta ay tumingin kay Huangfeng. Sa katunayan, si Huangfeng ay nakulong sa hanay sa oras na ito. Hindi naging madali para sa kanya ang makaalis. Ilang beses na niyang sinubukan noon, pero hindi siya makalabas. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay malamang na takutin ang mga tao. Siguro, tamaan siya ng kidlat sa susunod na segundo. Bukod dito, ang mga salita ng elder ng Chanchuan Sect ay makatwiran. Kung si Huangfeng ay talagang isang tao ng devil domain, kung gayon ang labanan 3 taon na ang nakakaraan ay isang gawa lamang. Si Huangfeng ay tiyak na malakas, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng kanilang inaakala. Gayunpaman, ang mga taong ito, kabilang ang elder ng Chanchuan Sect, ay hindi pinansin na kung si Huangfeng ay talagang isang tao ng devil domain, maliwanag na magsisinungaling siya sa iba para makapasok sa array. Siguradong hindi niya ilalagay ang sarili sa panganib. Ngayong nasa hanay na siya, kung talagang tao siya ng devil domain, dapat alam niya kung paano makalabas. Hindi naman niya kayang isakripisyo ang sarili niyang buhay para magsinungaling sa iba, di ba? Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay sadyang hindi pinansin ng mga tao ng Chanchuan Sect. Kung tungkol sa mga tao ng ibang mga sekta, hindi nila naisip ang sitwasyong ito ng ilang sandali. Sa sandaling iyon, na parang bilang tugon sa mga salita ng Heavenly Profound Sect Elder, isang kidlat na kumikidlat muli sa loob ng array formation.
Sa pagkakataong ito, ang target ng lightning bolt ay si Huang Feng. Bagamat gustong umiwas ni Huang Feng, mas mabagal pa rin siya ng isang hakbang kaysa sa kidlat. Saktong damapo ang kidlat sa kanyang katawan. Huang Feng, Guru, Sect Leader Huang. Sa labas ng hanay, maraming tao na nag-aalala kay Huang Feng ang biglang napasigaw nang makita nila ang eksenang ito. Nakita nila ang kapangyarihan ng mga kidlat na iyon. Hanggang ngayon, walang makakalaban kahit isa sa kanila. Ngayon, tumama ang kidlat na ito sa katawan ni Huang Feng. Hindi nila maiwasang mag-alala. Ang ibang mga tao, kabilang ang mga tao ng Chanshuan Sect, ay nakatingin din kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi tulad ng mga nag-aalala tungkol kay Huang Feng, hindi na nila hinintay si Huang Feng na tamaan ng kidlat na ito. Sa kasong iyon, makakatipid sila ng maraming problema. Ang mga tao ng Devil Domain ay nagpapansin din. Alam nilang wala si Huang Feng sa kanilang panig, at totoo ang lakas ni Huang Feng. Sa makatuwid, tiyak na umaasa sila na si Huang Feng ay mamamatay sa hanay. Kung ganoon, magkakaroon sila ng isang hindi gaanong malaking kalaban. Kabanata 2096. Bang! Matapos tamaan ng kidlat si Huang Feng, hindi tulad ng iniisip ni Suyamo at ng iba pa na si Huang Feng ay magiging ligtas at maayos, at hindi rin inakala ng mga tao ng Chanshuan Sect na si Huang Feng ay magiging abo. Sa halip, pinalipad nito si Huang Feng at bumagsak ng husto sa lupa. Sa sandaling ito, medyo nalulungkot si Huang Feng. Punit-punit na sa kidlat ang damit sa katawan at may lumalabas pa na usok sa katawan na parang nasunog lang. Gayunpaman, para kay Suyumo at sa iba pa, mabilis na umupo muli si Huang Feng. Bagaman siya ay nasa isang malungkot na estado at tila nagkaroon ng ilang mga pinsala, hindi siya naging abo tulad ng iba pang mga tao. Ang mga tao ng Chanshuan Sect at ang mga tao ng Devil World ay natural na hindi nasisiyahan sa sitwasyong ito. Hindi nila inaasahan na talagang napakalakas ni Huang Feng. Ang iba ay direktang naging abo, ngunit talagang lumaban si Huang Feng. Bagamat nasugatan siya, hindi naman siya patay. Ito ay natural na nabigo sa mga taong gustong mamatay ng maaga si Huang Feng. Gayunpaman, ang mga tao ng Chanshuan Sect na nanunood kay Huang Feng ay hindi pinabayaan ang pagkakataong ito. Nakita na ng lahat, ang Huang Feng na ito ay halatang pinaghandaan bago siya pumasok. Kaya naman, pumasok siya para iligtas ang mga tao. Hindi naman sa hindi siya natatakot sa kamatayan, kundi nakahanda siya at alam niyang hindi siya mamamatay. Kaya naman siya pumasok. Huwag kang magpapaloko sa kanya, sabi ng elder ng Heavenly Profound Sect. Gayunpaman, ang Huang Feng na ito ay halatang hindi inaasahan na ilalantad natin siya. Hindi siya lalabas saglit, samantalahin natin ang pagkakataong ito upang sama-samang salakayin at sirain ang Huaxia Sword Sect. Kapag lumabas ang especially iya, sabay tayong aatake at papatayin siya, sabi ng isa pang elder ng Chanshuan Sect. Sa wakas, sa panghihikayat ng ilang elder ng Chanshuan Sect, nakita nila na si Huang Feng ay talagang hindi patay at hindi lalabas ng ilang sandali. Sa oras na ito, maraming tao sa mundo ng paglilinang sa wakas ay nagpasya at nagsimulang salakayin ang Huaxia Sword Sect. Biglang naramdaman ng Huaxia Sword Sect na dumami ang pressure. Bagamat ang pormasyong itinuro ni Huang Feng ay maaaring makapagpataas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban, ang kanilang kawalan sa mga numero ay masyadong halata. Nang sabay-sabay silang nakaharap sa Chanshuan Sect at sa iba pang apat na sekta, naramdaman na nila ang pressure at mapait na kumapit. At ngayon, sa napakaraming tao mula sa ibang mga sekta na sumasali, ang panggigipit sa kanila ay mas malaki, at ang mga casualty ay nagsisimula ng lumitaw. Yoyer, umalis na tayo. Napakawalan giya ng mga taong iyon ng Chanshuan Sect. Kailangan nating tulungan ang mga tao ng Huaxia Sword Sect. Sa kabilang banda, labis na nabalisa si Kinger nang makita niyang patuloy na tumataas ang pressure sa mga tao ng Huaxia Sword Sect. Ang mga tao ng Calmwater Temple ay mas malapit sa Huaxia Sword Sect dahil mas nakipag-ugnayan sila kay Huang Feng noon. Si Kinger ay dati nang nagpahayag ng kawalang kasiyahan sa pag-uugali ng pinuno ng Chanshuan Sect, si De Hao. Ngayon, ang Chanshuan Sect ay mas sobra-sobra. Siyempre, hindi niya ito matiis. Sige, pansinin na lang ni ate. Si Meng Youyer ay hindi masyadong nag-alinlangan at sumang-ayon sa opinyon ni Kinger. Sa katunayan, kahit na hindi sinabi ni Kinger,
Pinangunahan sana ni Meng Youer ang kanyang mga disipulo na tulungan si Huang Feng at ang Huaxia Sword Sect. Pagkatapos ng lahat, nailigtas siya ni Huang Feng ng higit sa isang beses. Natural, hindi niya ito iiwan sa kaguluhan. Hindi banggitin, mayroon pa rin siyang magandang impresyon kay Huang Feng sa kanyang puso. Naturally, hindi siya maaaring maging walang malasakit. Bukod dito, si Meng Youer ay may malinis na budi. Alam niya na ang mga tao ng Chanshuan Sect ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Naramdaman lang nila ang banta ng Huaxia Sword Sect, kaya kinuwento nila ang Huaxia Sword Sect at Huang Feng. Alam ito ni Kinger, alam ni Meng Youer, at alam din ni Abbas Jingwen. Kaya naman, sigurado si Meng Youer na kahit narito ang kanyang amo, papayag siyang gawin ito. Matapos makuha ang pag-aproba ni Meng Youer, ang mga disipulo ng Calmwater Temple ay agad na sumali sa larangan ng digmaan at nagsimulang suportahan ang mga tao ng Huaxia Sword Sect. Marami sa mga high-level na disipulo ng Calmwater Temple ang nagkaroon ng magandang pakikipagkaibigan kay Suyamo at sa iba pa nitong mga nakaraang araw. Si Suyamo at ang iba pa ay nasa panganib din sa oras na ito. Natural, ayaw nilang umupo ng walang ginagawa. Ang mga tao ng Chanshuan Sect ay hindi inaasahan na ang mga tao sa Calmwater Temple ay talagang kikilos. Walang epekto ang mga naunang pagbabanta nila. Desidido si Meng Youer na tulungan si Huang Feng at ang Huaxia Sword Sect. Sa tulong ng Tranquil Water Temple, ang mga disipulo ng Sword Sect ng Huaxia ay biglang nakaramdam ng kaunting pressure. Pagkatapos ng lahat, ang Tranquil Water Temple ay isang top-class na sekta na may kasaysayan ng libu-libong taon. Hindi ito mas masahol kaysa sa Chanshuan Sect. Sa makatuwid, ang sect leader na si De Hao ay kadalasang napakagalang kay Abbas Jingwen. Sa makatuwid, ang lakas ng Calmwater Temple ay napakalakas pa rin. Sa pagkakataong ito, ang Calmwater Temple ay iba sa Chanshuan Sect na nagpigil. Ang mga tao ng Calmwater Temple ay dumating upang hanapin si Abbas Jingwen, kaya ipinadala nila ang halos lahat ng kanilang mga disipulo sa Devil World. Dahil sa plano ni Head De Hao, isang bahagi lamang ng Chanshuan Sect ang dumating. Sa ganitong paraan, sa Devil World, ang lakas ng Chanshuan Sect ay medyo mahina pa kaysa sa Calmwater Temple. Sa kabutihang palad, ang Heavenly Zuan Sect ay may tulong ng ilang mga disipulo mula sa ibang mga sekta na kanilang naakit. Kung hindi, maaaring nahulog na sila sa isang hindi magandang posisyon. Ngayon, kinailangan nilang umasa sa tulong ng maraming iba pang mga sekta upang bahagyang na kumapit at makakuha ng bahagyang mas mataas na kamay. Ano ang dapat nating gawin? Mayroon pa ring ilang mga tao mula sa ibang mga sekta na hindi kumilos. Ang mga taong ito ay pawang mga taga-suporta ni Huang Feng. Gayunpaman, ang ilang mga tao na naghinala kay Huang Feng ay nagpasya na kumilos laban kay Huang Feng dahil sa mga salita ng mga tao ng Chanshuan Sect at Adelo mula sa Devil World. Ang mga sumuporta kay Huang Feng ay hindi pa kumikilos. Handa pa rin akong maniwala kay Senior Huang Feng. Siguradong hindi siya ganoong klase ng tao. Oo, naniniwala din ako sa Huaxia Sword Sect. Noong lumabas ako para magsanay dati, nakatagpo ako ng panganib at nailigtas ako ng mga tao ng Huaxia Sword Sect. Hindi ako naniniwala na kasama sila sa Devil World, sabi ng isa pang tao. Wala akong pakialam. Tutulungan ko ang Huaxia Sword Sect. Ang mga sumuporta kay Huang Feng at sa Huaxia Sword Sect ay nagpasya rin pagkatapos makita ang iba na nakikipaglaban. Nagsimula silang sumali sa larangan ng digmaan upang tulungan ang Huaxia Sword Sect. Bagamat walang gaanong tao at sekta na sumuporta kay Huang Feng, ang mga taong pinamumunuan ng Chanshuan Sect ay bahagyang mas malakas kaysa sa Huaxia Sword Sect. Hindi sila nagkaroon ng malaking kalamangan. Sa oras na ito, pagkatapos na sumali ang mga sekta na sumusuporta kay Huang Feng at ang Huaxia Sword Sect, ang maliit na kalamangan ay agad na nabura. Ang magkabilang panig ay nasa parehong antas muli. Kabanata 2097. Ang mga taong ito mula sa Human World of Cultivation ay medyo malakas. Sa kabilang banda, maganda ang mood ni Adelo habang pinagmamasdan ang mga taong mula sa Human World of Cultivation na lalong tumitindi. Kung tatanungin kung sino ang nasa pinakamagandang mood sa eksena, siguradong si Adelo iyon. Noong una, na-pressure si Adelo nang kumatok sa kanyang pintuan ang koponan ni Huang Feng mula sa World of Cultivators.
Kahit na naisip niya ang malakas na lakas ni Huang Feng, nakaramdam si Adelo ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Adelo na magkakaroon ng ganoong kalaking turnaround. Una, ito ay ang Immortal Slaying Array, na hindi niya alam ang mga epekto nito. Natrap nito ang maraming tao mula sa Human World of Cultivation, kabilang si Huang Feng, at patuloy silang pinatay. Pagkatapos noon, ang natitirang bahagi ng mundo ng paglilinang ay hindi maipaliwanag na nagsimulang magkaroon ng infighting. Matapos silang itulak ni Adelo ay nagsimula na talaga silang mag-away. Labis nitong ikinagulat si Adelo, at natural, napakasaya niya. Kung tutuusin, masasabing kaaway nila ang mga taong ito. At ngayon, nagkaroon ng problema sa loob ng kaaway, at nag-aaway sila sa kanilang sarili. Ang ganitong uri ng bagay ay malamang na magpapasaya sa sinuman na makita ito. Anyway, lahat sila ay kanilang mga kaaway, at hindi mahalaga kung sino ang nanalo o natalo. Inaasahan lamang ni Adelo na ang mga taong ito ay maaaring lumaban ng mas matindi, at mas maraming tao ang mamamatay. Kung gayon, ang panggigipit na kailangang harapin ng Devil World sa hinaharap ay magiging mas mababa. Sa katunayan, kung ang magkabilang panig ng Human World of Cultivation ay natalo, ang mga tao mula sa Devil World ay maaaring samantalahin ang pagkakataong ito para ibalik ang sitwasyon. Hindi kailanman nakalimutan ni Adelo na siya ay mula sa Devil Realm, at siya ang kasalukuyang pinuno ng Devil Realm. Ang mga nakikipaglaban ay kanilang mga kaaway, at kailangan nilang lumaban sa madaling panahon. Sa makatuwid, natural na umaasa si Adelo na ang lakas ng Human Realm of Cultivators ay lubos na hihina bago ang labanan. Sa ganoong paraan, malaking tulong para sa kanya ang pag-atake sa Human Realm of Cultivators mamaya. Sa sandaling ito, ang natitirang mga tao mula sa Devil World ay nagpakawala na rin sa dati nilang kaba at takot. Tulad ni Adelo, mayroon silang nakaka-relax na saloobin habang pinapanood ang mga tao mula sa mundo ng paglilinang na umaatake sa isa't isa. Wala nang mas nakakatuwang makita ang magkaaway na magkapatayan. Si Huang Feng ay nanunood din ng palabas. Si Huang Feng ay hindi nakaramdam ng pagkabalisa gaya ng iniisip ni Adelo at ng mga tao mula sa Heavenly Zuan Sect. Bagamat ang Huoxia Sword Sect ay inaatake na ngayon ng maraming sekta, si Huang Feng ay mukhang kalmado pa rin. Sa oras na ito, pinag-aaralan pa niya ang Immortal Slaying Array, na ito nang hindi nagmamadali. Natural na hindi alam ni Huang Feng ang pangalan ng array na ito, ngunit alam na niya ang kapangyarihan ng array na ito. Nang tamaan siya ng kidlat ngayon, bagamat wala siyang oras para umiwas dahil talagang napakabilis ng kidlat, ang mayamang genuine chi sa katawan ni Huang Feng ay automatikong nagtagal sa paligid niya at na-activate ang protective function. Dahil dito, hindi nagawang patayin ng kidlat si Huang Feng at nasugatan lamang siya. Hanggat hindi siya agad natamaan hanggang mamatay, magkakaroon ng pagkakataon si Huang Feng na lumabas sa hanay at umalis. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng ay ang Immortal Slaying Array, na nakuha ni Adelo at ng iba pa ay isang hindi kumpletong hanay. Nakuha nila ito mula sa isang natitirang balumbon. Dahil hindi kumpleto ang impormasyon, hindi masyadong naunawaan ni Adelo at ng iba pa ang hanay na ito. Hindi lamang nila na-control ang hanay na ito, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi rin kumpleto. Ang dahilan kung bakit ang porma sayo na ito ay tinawag na Immortal Slaying Formation, ay natural dahil ito ay napakalakas. Kung hindi ito magkakaroon ng ganoong pangalan. Bagamat hindi niya kayang patayin ang mga immortal sa isang welga, posibleng matrap sila at masaktan ng husto. Bagamat napakalakas ni Huang Feng, hindi pa niya nararating ang Immortal Realm. Siya ngayon ay nasa half-immortal realm lamang. Sa makatuwid, kung ang hanay na ito ay kumpleto, kung gayon si Huang Feng ay naging abo na lamang tulad ng iba na nasa ilalim ng suntok ngayon lamang. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng half-immortal realm at ng immortal realm ay napakalaki pa rin. 10 half-immortal realm masters ay maaaring hindi nangangahulugang isang tugma para sa isang immortal. Sa makatuwid, dapat ikatuwa ni Huang Feng na hindi nakuha ni Adelo ang lahat ng impormasyon tungkol sa Immortal Slaying Array. Kung hindi, bumalik siya sa realidad ngayon. Siyempre, hindi ito alam ni Huang Feng, kaya naisip niya na ganoon lang ang kapangyarihan ng array na ito. Siyempre, kahit ganoon lang ang kapangyarihan ng array na ito, medyo malakas pa rin ito.
Sa mga napatay ng kidlat ngayon, mayroong mga masters ng Nascent Soul Realm at maging ang Great Vehicle Realm. Dahil dito, sa pag-atake ng kidlat, hindi man lang sila makatagal at naging abo sa huli. Sa oras na ito, naunawaan na ni Huang Feng ang kapangyarihan nitong Immortal Slaying Array. Hanggat hindi siya kayang patayin ng Immortal Slaying Array na ito, magkakaroon siya ng pagkakataong makaalis. Tulad ng iniisip ng iba, kahit na ang array ay malakas, ang bawat array ay may limitasyon. Hanggat nalampasan ang limitasyong ito, masisira ang array na ito. Sa makatuwid, maaaring maabot ni Huang Feng ang limitasyon ng array na ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake. Gayunpaman, si Huang Feng mismo ay hindi alam kung gaano ito katagal. Isa pa, hindi siya nagmamadali ngayon. Sumulyap si Huang Feng sa mga taong nasa tabi niya na kasing balisa ng mga langgam sa mainit na kaldero. Ngumisi siya sa kanyang puso. Binalaan na niya sila noon na may panganib dito. Bilang isang resulta, ang mga taong ito ay hindi nakinig sa kanyang mga salita at sinira ang hanay na ito. Pagkatapos noon, pumasok siya dahil gusto niyang iligtas sila. Bilang resulta, ang mga taong ito ay kinulam ng ilang elder ng Chanchuan sect at nagsimulang magduda sa kanya. Naniniwala si Huang Feng na kung hindi dahil sa malaking pagkakaiba sa lakas at sa kidlat na nagbabanta sa buhay ng lahat, ngayon pa lang sana siya inatake ng mga taong ito. Kahit na si Huang Feng ay hindi isang masamang tao, hindi siya ganoong uri ng handal na tao. Hindi pinansin ng mga taong ito ang kanyang mga aksyon at paulit-ulit siyang pinagdududahan. May init din siya. Sa makatuwid, ang pagtingin sa mga tao sa paligid niya na isa-isang tinatamaan ng kidlat at nawawala sa mundong ito, si Huang Feng ay walang kahit katiting na awa sa kanyang puso. Napakakalma ng kanyang kalooban. Hindi nagmamadali si Huang Feng na sirain ang hanay na ito. Kung gagawin niya, ang mga taong ito sa hanay ay lalabas lahat. Walang obligasyon si Huang Feng na iligtas sila ngayon. Hahayaan na lang niya ang mga ito na mag-isa. Kung maaari silang kumapit hanggang sa masira niya ang hanay, kung gayon hindi pa nila oras para mamatay. Wala siyang anumang opinyon tungkol dito. Kung hindi sila makakatagal hanggang noon, kung gayon maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili. Wala itong kinalaman sa kanya. Para naman sa mga tao sa labas, ang mga kinulam ng Chanchuan sect, si Huang Feng ay walang magandang impresyon sa kanila. Ang mga taong ito ay dati nang nanumpa na sila ay naniniwala sa kanya. Sa huli, sila ay kinulam ng Chanchuan sect at nagsimulang magduda sa kanya. Likas na naiintindihan ni Huang Feng ang dahilan nito. Natural, ito ay dahil ang Chanchuan sect ay may mahabang kasaysayan at malalim na pundasyon. Ang mga tao ng mga sektang ito ay matagal nang nakikipag-ugnayan sa Chanchuan sect. Noong nakaraan, ang Chanchuan sect ay palaging gumaganap ng napakahusay. Sa makatuwid, sa kanilang mga puso, sila ay natural na mas hilig sa Chanchuan sect. Tungkol naman sa Huaxia Sword sect, bagamat mabilis itong umunlad, ang oras ng pagkakatatag nito ay masyadong maikli. Wala itong matibay na pundasyon. Sa makatuwid, normal lang para sa mga tao na magkaroon ng kawalan ng tiwala sa Huaxia Sword sect. Siyempre, bilang karagdagan dito, may ilang tao na labis na naiinggit sa mabilis na pagtaas ng Huaxia Sword sect. Kung ang Huaxia Sword sect ay umunlad sa sukat at lakas ng Chanchuan sect, natural na hindi magseselos ang iba. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Walang kwenta ang magselos. Ngayon, biglang bumangon ang Huaxia Sword sect. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi lamang nagparamdam sa mga tao ng Chanchuan sect na hindi komportable, ngunit ang ilang mga tao ng ibang mga sekta ay hindi matanggap ang katotohanan ito. Naiinggit sila sa pag-unlad ng Huaxia Sword sect. Ang mga naunang sekta ay nagpadala ng mga tao sa Huaxia Sword sect dahil sa ideyang ito. Sa makatuwid, sa kanilang mga puso, hindi nila makita ang kabutihan ng Huaxia Sword sect. Ngayon, nang makitang ang Chanchuan sect ang nanguna at nagsimulang salakayin ang Huaxia Sword sect, ang mga tao ng iba pang mga sekta ay ayaw na mahuli at piniling sumunod, na gustong sugpuin ang biglang tumataas na sekta na ito. Kaugnay nito, si Huang Feng ay handa rin sa pag-iisip at maaaring malaman ito. Gayunpaman, ang kakayahang malaman ito ay hindi nangangahulugan na mauunawaan at mapapatawad sila ni Huang Feng.
Nais din ni Huang Feng na samantalahin ang pagkakataong ito upang makita kung aling mga sekta ang nagtitiwala sa kanyang sekta. Hindi ito nagustuhan ng mga sektang iyon at gusto pa nilang sirain ang kanyang sekta. Nakita nga ngayon ni Huang Feng na kahit na marami talagang mga tao sa ibang mga sekta na hindi nagustuhan ang pag-usbong ng kanyang sekta, mayroon ding ilang mga sekta na malapit sa kanyang sekta at piniling suportahan siya. Bagamat ang mga sekta na ito ay ilang mga third-rate o mas masahol pa na mga sekta, hindi ito pinansin ni Huang Feng. Ang pattern ng mundo ng paglilinang ay hindi nagbago sa loob ng mahabang panahon. Ang mas malalaking sekta ay may mas maraming mapagkukunan, mas mahusay ang kanilang pag-unlad. Sa makatuwid, ang agwat sa pagitan ng malalaking sekta at maliliit na sekta ay palaki ng palaki. Ngayon, oras na para baguhin ang pattern na ito. Kung paano ito baguhin, mayroon ng ideya si Huang Feng sa kanyang isipan. Ang dahilan kung bakit hindi nagmamadali si Huang Feng ngayon ay dahil handa na siya noon. Sa sandaling ito, ang mga tao sa mundo ng paglilinang na nakikipaglaban ay biglang nagbago. Ang ilang mga tao na orihinal na pabalik-balik laban sa kaaway ay biglang iwinagayway ang kanilang mga kutsilyo sa mga tao sa kanilang paligid. Ang mga taong ito ay hindi handa sa lahat. Maraming tao ang natamba o tuwirang pinatay. Kai Daong, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, isang tinig na puno ng pagtataka, galit, at pag-aalinlangan ang umalangaw-ngaw. Napakalakas ng boses na iyon na talagang pinigilan nito ang maingay na tunog ng labanan sa larangan ng digmaan. Kabanata 2098. Matapos marinig ang boses na ito, maraming tao na naruroon ang hindi namamalaya na huminto at tumingin sa direksyon ng pinanggalingan ng boses. Lumalabas na ang kausap lang ay isang elder ng Wild Sand Valley. Matapos ang Valley Master ng Wild Sand Valley, si Xia Chenli, ay pinatay ni Huang Feng. Ang elder na ito ang pinakanakatatanda at pinakamalakas na tao sa Wild Sand Valley. Sa makatuwid, natural siyang naging acting Valley Master ng Wild Sand Valley. Ilang oras na lang bago siya naging opisyal na Master ng Lambak. At sa pagkakataong ito, ang desisyon na sundin ang Heavenly Profound Sect upang harapin ang Huaxia Sword Sect ay ginawa ng acting Valley Master na ito. Ang acting Valley Master na ito ay medyo malapit kay Xia Chenli. Dahil pinatay ni Huang Feng si Xia Chenli, natural na wala siyang magandang impresyon kay Huang Feng. Bukod dito, hanggat pinatay niya si Huang Feng gamit ang Heavenly Profound Sect at winasak ang Huaxia Sword Sect, kung gayon ay tinulungan niya sana si Xia Chenli na maghiganti at makukuha niya ang respeto ng lahat sa Wild Sand Valley. Kasabay nito, magkakaroon siya ng mga kwalipikasyon upang maging opisyal na Master ng Lambak. Sa makatuwid, ang kumikilos na Master ng Lambak na ito ay lubos na pabor na sundin ang Heavenly Profound Sect at nagtrabaho ng husto. Gayunpaman, hindi inaasahan ng acting Valley Master na ito na habang siya ay nasa gitna ng matinding labanan sa Huaxia Sword Sect, siya ay sasaksakin sa likod ng isa sa kanyang sariling mga tao. Ang taong umamba sa kanya ay isa sa mga matatanda ng Wild Sand Valley, si Kai Daong. Si Kai Daong ay isa rin sa pinakamatandang matatanda sa Wild Sand Valley. Gayunpaman, kumpara sa kumikilos na Master Valley na ito, ang kanyang mga kwalipikasyon ay bahagyang mas mababa. Bukod dito, hindi rin masama ang lakas ni Kai Daong. Masasabing malakas ding kalaban ni Kai Daong para sa opisyal na Valley Master. Itinuring din ng kasalukuyang acting Valley Master si Kai Daong bilang isang katunggali. Gayunpaman, ang acting Valley Master na ito ay may mas malapit na relasyon sa mga tao ng Heavenly Profound Sect, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na maging acting Valley Master. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang aatakihin ni Kai Daong sa mga oras na ito. Kailangang malaman ng isa na noong siya ay naging acting Valley Master, normal pa rin ang pagganap ni Kai Daong at walang anumang matinding aksyon. Kaya naman, walang hinala ang acting Valley Master at inisip na tinanggap na ni Kai Daong ang realidad. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso. Sinalakay ng Heavenly Profound Sect ang sarili nilang mga tao sa krusyal na sandali ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Kino-frame pa nila ang Huaxia Sword Sect. Sila ang numero 1 traidor ng cultivation world sa mundo ng mga tao. Lahat ay may karapatang patayin sila. Ikaw, sa kabilang banda, ay nakipagsabuatan sa mga tao ng Heavenly Profound Sect. Kayo rin ang hamak ng mundo ng paglilinang ng tao at sinira ang reputasyon ng ating Wild Sand Valley.
Bagamat ako, si Kai Daeong, ay hindi matalino, ngayon ay lilinisin ko ang sekta at ibabalik ang reputasyon ng ating Wild Sand Valley. Tinignan ni Kai Daeong ang nasugatan na acting Valley Master at sinabing matuwid. Sa palihim na pag-atake ngayon lang, ang gumaganap na Valley Master ay nakikipaglaban sa mga tao mula sa Huaxia Sword Sect. Wala man lang kay Kai Daeong ang atensyon niya, kaya diretso siyang tinamaan ni Kai Daeong. Si Kai Daeong ay walang balak na magpigil, kaya sa isang suntok lang, ang gumaganap na Valley Master ay malubhang nasugatan na. Ang palihim na pag-atake ni Kai Daeong sa gumaganap na Valley Master ay, syempre, hindi ganap dahil sa kanyang sense of justice gaya ng sinabi niya. Hindi bababasa, ito ay hindi ganap na ganoon. Si Kai Daeong ay isa ring ambisyosong tao. Gayunpaman, ang dating Valley Master ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya wala siyang pagpipilian kundi maging isang elder na may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, ang hitsura ni Huang Feng ay nagpabalik-balik. Pagkamatay ni Xia Chenli, nakakita ng pag-asa si Kai Daeong. Siya rin ang unang taong nagpakita ng intimacy kay Huang Feng noong panahong iyon. Kahit na umalis si Huang Feng, magalang pa rin siya kay Huang Feng. Malinaw, gusto ni Kai Daeong na gamitin ang kapangyarihan ni Huang Feng para ipaglaban ang posisyon ng Valley Master. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Huang Feng ng tumpak na senyales sa oras na iyon, kaya naisip ni Kai Daeong na walang pag-asa para sa bagay na ito. Sa oras na ito, ang espesyal na sugo ng Heavenly Profound Sect ay pumunta sa Wild Sand Valley upang talakayin ang usapin ng pagkubkob sa Huaxia Sword Sect. Bilang isang elder, natural na alam ni Kai Daeong ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, ang kanyang relasyon sa Heavenly Profound Sect ay halatang hindi kasing lapit ng kasalukuyang gumaganap na Valley Master. Sa makatuwid, ang elder na iyon ay umasa sa kanyang malapit na relasyon sa Heavenly Profound Sect para makuha ang suporta ng Heavenly Profound Sect at maging acting Valley Master. Si Kai Daeong ay hindi kumbinsido tungkol dito, ngunit hindi niya ito ipinakita sa oras na iyon dahil nakikita niya na ang Heavenly Profound Sect ay determinado na sirain ang Huaxia Sword Sect. Sa makatuwid, kung siya ay maglakas loob na ipakita ito at tutulan ang bagay na ito, ang mga taong iyon ay maaaring patayin siya sa lugar. Kaya naman, iningatan ni Kai Daeong ang bagay na ito sa kanyang puso. At the same time, may premonition din siya na baka ito na ang pagkakataon para sa kanya. Pagkatapos nito, lihim niyang ipinarating ang balitang ito kay Huang Feng. Gaya ng inaasahan, tumingin sa kanya si Huang Feng sa isang bagong liwanag dahil sa bagay na ito. Malinaw din niyang ipinahayag na hanggat tapos na ang usaping ito, tiyak na susuportahan niya at ng Huaxia Sword Sect si Kai Daeong upang maging Valley Master ng Wild Sand Valley. Likas na tuwang-tuwa si Kai Daeong sa pangako ni Huang Feng. Gayunpaman, si Huang Feng ay nakulong din ng mahusay na porma sayon sa Purple Flame Sect. Ito ay medyo hindi inaasahan kay Kai Daeong. Hindi siya sigurado kung makakalabas pa ng buhay si Huang Feng, kaya kanina pa siya nag-aalangan. Ngayon, sa wakas ay nagpa siya si Kai Daeong na isugal ito. Kung hindi siya magsusugal, ang kasalukuyang gumaganap na Valley Master ay tiyak na magiging opisyal na Valley Master pagkatapos ng bagay na ito. Napaka-ordinaryo lang ng relasyon niya sa kabilang partido. Matapos ang kabilang partido ay naging Valley Master, hindi banggitin ang posisyon ng Valley Master, kahit na ang posisyon ng Elder ay maaaring mawala. Kaya naman, nagpa siya si Kai Daeong na sumugal. Nagsusugal siya na tiyak na makakalabas si Huang Feng at mapapatay nila ang Heavenly Profound Sect nang hindi nasaktan. Dahil mismo sa desisyong ito ay biglang inatake ni Kai Daeong ang iba pang mga alagad ng Wild Sand Valley. Bilang isang napaka-senador na elder sa Wild Sand Valley, natural na marami siyang pinagkakatiwalaang aid sa tabi niya. Ang sabay-sabay na pag-atake sa oras na ito ay talagang nahuli sa ilan sa iba pang mga disipulo ng Wild Sand Valley na hindi nakabantay at nagdulot sa kanila ng maraming pagkatalo. Kasabay ng pagkilos ni Kai Daeong, talagang natuklasan niya na may katulad na sitwasyon ang nangyari sa ibang mga sekta. May palihim na umatake sa kanyang mga kapwa-miyembro ng sekta mula sa likuran. Mabilis na naunawaan ni Kai Daeong na hindi lang siya ang lihim na pumanig kay Huang Feng. Kahit na hindi siya gumawa ng isang hakbang, ang iba ay maaaring. Kung ganoon, kung ang Huaxia Sword Sect ay nanalo sa huli, si Kai Daeong ay walang kinalaman dito. Siyempre, kung nanalo ang Heavenly Profound Sect, wala ring kinalaman si Kai Daeong dito.
Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang gumaganap na Valley Master na hiniram ng Heavenly Profound Sect. Kaya naman, sa oras na ito, si Kai Daong ay nagsasaya lamang sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, sa huli, pinili pa rin niyang maniwala kay Huang Feng at matatag na tumayo sa panig ni Huang Feng. Sa ibang mga sekta, ang mga taong katulad ni Kai Daong ay mayroon ding katulad na pag-iisip. Lihim silang pumanig kay Huang Feng para sa kanilang sariling interes. Sa oras na ito, pinili nilang lahat na ipagkanulo siya. Nang makita nilang higit sa isang tao ang magkasabay na nagtaksil sa kanya, lahat sila ay natuwa at natuwa. Oo nga, dahil sa biglaang pagtataksil ng mga taong ito, biglang nagbago ang sitwasyon ng buong larangan ng digmaan. Sa orihinal, ang lakas ng dalawang puwersa na pinamumunuan ng Huaxia Sword Sect at ng Heavenly Profound Sect ay halos pareho. Walang sino man ang nagkaroon ng anumang kalamangan, at ang dalawang panig ay pantay-pantay. Sa oras na ito, ang mga taong sumuporta sa Heavenly Profound Sect sa ibabaw ay biglang nagtaksil sa kanila. Hindi lamang nito nadagdagan ang lakas ng Huaxia Sword Sect, ngunit sa parehong oras, napatay at nasugatan nila ang maraming tao na sumuporta sa Heavenly Profound Sect, na lalong nagpapahina sa kapangyarihan ng Heavenly Profound Sect. Dapat malaman na si Kai Daong at ang iba pa ay walang awa ng sumalakay. Bagamat karaniwan silang mula sa iisang sekta, sa kritikal na sandaling ito kung saan ito ay may kinalaman sa kanilang sariling mga interes at maging sa kanilang sariling buhay, walang sino man ang mag-aatubili na iwanan ang anumang damdamin ng pagkakaibigan. Sa panahong ito, magkaaway ang dalawang panig. Mamatay ka o mamatay ako. Dahil dito, ang Heavenly Profound Sect ay talagang nawala ng maraming tao sa maikling panahon. Ang sitwasyong ito ay agad na ikinagulat at ikinagalit ng mga tao ng Heavenly Profound Sect. Hindi nila akalain na napakaraming tao mula sa Huaxia Sword Sect sa kanilang panig. Kung ang mga taong ito ay sumuporta sa Huaxia Sword Sect mula pa sa simula, ayos lang. Baka magbantay pa sila. Ang susi ay ang mga taong ito ay suportado ang kanilang panig sa ibabaw noon. Ang biglaang pagsalakay na ito ay nagdulot sa kanila ng maraming problema. Kalokohan, Kai Daong, hindi mo ba pinagnanasaan ang posisyon ng Valley Master? Talagang binaliwala mo ang pagkakaibigan ng iyong sekta at nakipagsabuatan sa kontrabida na iyon. Nakalimutan mo na ba kung sino ang pumatay sa Valley Master? Galit na sinaway ng gumaganap na Valley Master si Kai Daong. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan sa palihim na pag-atake ni Kai Daong. Sa sandaling ito, nang magsalita siya, halatang kinakapos siya ng hininga at nakakatakot na mapatla ang mukha. Ang bagay na iyon ay orihinal na kasalanan ng Valley Master. At saka, hindi nagdawat ng iba si Sect Master Huang. Ang Valley Master lang ang pinuntirya niya. Ito na ang kagandahang loob ni Sect Master Huang. Hindi ka lang nagpapasalamat, nakipagsabuatan ka pa sa mga tao ng Heavenly Profound Sect para i-frame si Sect Master Huang. May konsensya ka pa ba? Walang takot na nakipagtalo si Kai Daong sa kabilang partido. Ang gumaganap na Valley Master ay labis na nagalit. Hindi niya akalain na tambangan talaga siya ni Kai Daong. Gusto niyang magpatuloy sa pakikipagtalo, ngunit ang kanyang mga sugat ay napakalubha na. Hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Hindi pinabayaan ni Kai Daong ang pagkakataong ito. Malakas niyang sinabi, lahat ng mga disipulo ng Wild Sand Valley, makinig kayong mabuti. Hanggat magbago ang isip ninyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Dati, nilinlang kayo ng taong iyon. Patawarin kayo ni Sect Master Huang. Hanggat babalik ka ngayon, hahayaan ni Sect Master Huang na lumipas ang nakaraan. Bukod dito, sinabi rin ni Sect Master Huang na pagkatapos ng usaping ito, bibigyan niya ang ating Wild Sand Valley ng top-notch cultivation technique. Sa oras na iyon, maaari ka ring maging katulad ng mga kapwa dawist mula sa Huaxia Sword Sect at sumulong ng mabilis sa iyong paglilinang. Kabanata 2099. Nang marinig ang mga salita ni Kai Daong, marami sa mga disipulo ng Wild Sand Valley ang natukso, at bahagyang bumagal ang kanilang mga galaw. Sa nakalipas na 2 taon, ang Sword Sect ng Huaxia ang pinakapinag-uusapan. Bilang karagdagan sa ilan sa kanilang mga alagad na lumalabas upang linangin at tumulong sa iba, ang kanilang paraan ng paglilinang ay ang pinakapinag-uusapan. Pagkatapos ng lahat, sa loob lamang ng 2 taon, ang Sword Sect ng Huaxia ay nakapaglinang ng napakaraming eksperto.
Bukod dito, ang mga ekspertong ito ay lahat ay tinanggihan ng ibang mga sekta noon. Malinaw, ang sword sect ng Huaxia ay tiyak na may pinakamataas na paraan ng paglilinang. At ang sitwasyong ito ay isang bagay na may isip ng maraming tao. May natukso, may naiinggit, at may kumikilos lang. Halimbawa, ang Heavenly Profound Sect, ang Wild Sand Valley, at iba pang mga sekta ay nagpadala ng kanilang mga disipulo upang pumuslit sa sword sect ng Huaxia. Hindi ba't para makuha ang paraan ng paglilinang na iyon? Sa makatuwid, ang pamamaraan ng paglilinang ng sword sect ng Huaxia ay kinainggitan ng lahat ng mga disipulo ng iba pang mga sekta. Maging ang mga nangungunang sekta na iyon ay tumitingin sa paraan ng paglilinang ng sword sect ng Huaxia. Makikita kung gaano kagila ang pamamaraan ng paglilinang na ito. Ngayon, talagang sinabi ni Kai Deong na hanggat tumalikod sila, bibigyan sila ni Huang Feng ng paraan ng paglilinang na katulad ng sword sect ng Huaxia. Paanong hindi ito nakatutukso? Kahit na ito ay bahagyang mas mababa kaysa sa pamamaraan ng paglilinang ng sword sect ng Huaxia, mapapaaway pa rin ito ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng paglilinang, ang higit na pinahahalagahan ng lahat ay nauugnay sa paglilinang. Kabilang sa mga ito, ang paraan ng paglilinang ay tiyak na mairaranggo sa nangungunang tatlo, at sulit ang lahat na mabaliw. Kaya naman, nang sabihin ito ni Kai Deong, karamihan sa mga alagad ng Wild Sand Valley ay natukso. Ito ay isang napaka-normal na bagay. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga ordinaryong disipulo lamang, at walang matinding puot sa pagitan nila ni Huang Feng at ng sword sect ng Huaxia. Sa katunayan, mayroon pa silang magandang impresyon sa sword sect ng Huaxia. Gayunpaman, walang magandang impresyon ang upper echelon sa sword sect ng Huaxia, kaya wala silang paraan para harapin ang sword sect ng Huaxia. Ngunit ngayon, may nakatayo sa gilid ng sword sect ng Huaxia. Hanggat nakatayo sila sa gilid ng sword sect ng Huaxia, makakakuha sila ng top-notch cultivation technique. Natural na matutukso sila sa ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, si Kai Deong ay isa ring senior elder ng Wild Sand Valley. Kahit na magbago ang isip nila at tumayo sa panig ni Kai Deong, hindi ito maituturing na pagtataksil sa sekta. Lahat ng mga disipulo ng Floang Wind Valley, makinig. Hanggat pinipigilan mo ang iyong sarili bago ang bangin, magbago ang iyong isip, at magtulungan upang harapin ang taksil na Heavenly Profound Sect, ikaw ay magiging kapareho ng mga disipulo ng Wild Sand Valley. Makakatanggap ka rin ng top-grade cultivation method mula sa sect leader na si Huang Feng. Sa oras na ito, nagsalita din ang elder ng isa pang sekta sa malinaw na boses. Biglang natukso rin ang mga tao mula sa iba pang dalawang sekta. Kasunod nito, ang mga tao mula sa iba pang dalawang sekta ay nakatanggap din ng parehong pangako. Bilang resulta, karamihan sa mga disipulo mula sa apat na sekta na matatag na nakatayo sa likod ng Heavenly Profound Sect ay nakumbinsi sa maikling panahon. Sa totoo lang, hindi sila masisisi dito. Kaya lang, masyadong kaakit-akit ang bagay na ibinigay ni Huang Feng. Ang isang top-grade cultivation technique ay hindi isang bagay na madaling makuha. Kahit na ang mga pangalawang gradong sekta na iyon sa pinakamataas na baitang ay hindi makakakuha ng isang top-grade na cultivation technique. Sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Huang Feng, halatang hindi siya magsisinungaling. Masyadong malaking dagok yun sa kanyang reputasyon. Sa makatuwid, matapos marinig ng mga taong ito ang kalagayan ni Huang Feng, hindi nila pinagdudahan ang pagiging totoo ng mga salita ni Huang Feng. Tungkol sa sitwasyong ito, ang mga tao ng Heavenly Profound Sect ay nagulat at nagalit. Ang isa sa mga elder ay sumigaw pa, huwag maniwala sa kanya. Ang Huang Feng na iyon ay sinungaling. Hindi kanya bibigyan ng cultivation method. Gusto ka lang niyang gamitin. Panipi. Gayunpaman, sa harap ng isang top-grade na pamamaraan ng paglilinang, ang kanyang mga salita ay malinaw na medyo hindi nakakumbinsi. Ang mga tao ng Heavenly Profound Sect ay tiyak na hindi makakakuha ng anumang paraan ng paglilinang. Gayunpaman, kung susundin nila si Huang Feng at ang Huaxia Sword Sect, magkakaroon sila ng pagkakataong makakuha ng paraan ng paglilinang. Kapag nahaharap sa ganoong pagpipilian, malinaw na maraming tao ang piniling maniwala kay Huang Feng at sa Huaxia Sword Sect. Handa silang sumugal. Pagkatapos ng lahat, ang
Tukso ng isang top-grade na pamamaraan ng paglilinang ay napakahusay para sa kanila. Kailangan mong pag-isipang mabuti, huwag kang magpapaloko sa kanya. Si Huang Feng mismo ay nakulong sa Porma Sion at hindi makalabas. Paano kanya mabibigyan ng cultivation method? Sabi ng isa pang elder ng Heavenly Profound Sect dahil nakita niya na maraming tao ang natutukso. Hindi siya maaaring maging balisa. May epekto ang kanyang mga salita. Maraming tao ang hindi namamalayan na tumingin sa direksyon ni Huang Feng. Sa katunayan, kung hindi makalabas si Huang Feng, kahit gaano pa kaganda ang pangako, wala itong silbi. Ako si Suyamo, ang babae ni Huang Feng. Ang bagay na ito ay talagang sinang-ayunan ni Huang Feng. Hindi alintana kung makakalabas si Huang Feng o hindi, basta't tumayo ka sa panig namin at suportahan ang Huaxia Sword Sect, kung gayon ay tiyak na magagawa ni Huang Feng ang kanyang ipinangako. Alam ko kung nasaan ang pamamaraan ng pagtatanim. Sa oras na ito, biglang tumayo si Suyamo at sinabi. Alam ng lahat ng naruroon ang pagkakakilanlan ni Suyamo. Pagkatapos ng lahat, sa panahong sila ay pumasok sa Demon Realm, si Suyamo at ang iba pa ay palaging nasa tabi ni Huang Feng. Ang kanilang mga nakamamanghang hitsura ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, kaya natural, maraming tao ang nagtanong tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan. Sa makatuwid, alam nilang lahat na si Suyamo ay babae ni Huang Feng. Bilang babae ni Huang Feng, alam ni Suyamo kung nasaan ang paraan ng paglilinang ni Huang Feng, kaya hindi ito kakaiba. Sa makatuwid, lahat ng naruroon ay naniwala pa rin sa mga salita ni Suyamo. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo. Sa oras na ito, kung magdadalawang isip ka ulit, huwag mo akong sisihin sa pag-alis mo pagdating ng panahon. Malakas na sabi ni Kai Deong. Dahil dito, muling nagkagulo ang larangan ng digmaan, at muling nakipaglaban ang lahat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kumpara sa dati, ang sitwasyon ay nagbago ng malaki. Ang apat na sekta na sumusunod sa Chanchuan Sect ay nagbago lahat upang suportahan ang Huaxia Sword Sect sa oras na ito. Naging sanhi ito ng lakas ng Huaxia Sword Sect na tumaas ng husto, at ang kapangyarihan ng Chanchuan Sect ay dumanas ng matinding suntok. Pinatay pa ni Kai Deong ang gumaganap na Valley Master sa unang sandali, hindi na siya binigyan ng pagkakataong makabalik. Determinado na siyang tumayo sa panig ni Huang Feng. Natural, kailangan niyang gumanap ng maayos para makuha ang pabor ni Huang Feng. Naramdaman ng Chanchuan Sect ang pagtaas ng presyon ng ilang sandali. Kung hindi dahil sa suporta ng ibang sekta, baka bumagsak na sila ngayon. Gayunpaman, kahit na ang ilang mga tao mula sa ibang mga sekta ay may ilang mga pagdududa sa kanilang isipan sa oras na ito. Sinuportahan pa rin ng ilang tao ang Chanchuan Sect, habang ang iba ay nagsimulang mag-isip tungkol sa posibilidad na baguhin ang kanilang paninindigan at suportahan si Huang Feng at ang Huaxia Sword Sect. Dahil si Huang Feng ay maaaring mag-recruit ng mga disipulo ng apat na sekta at bigyan sila ng mga top-level na pamamaraan ng paglilinang, kung gayon paano sila. Kung sinuportahan nila ang Huaxia Sword Sect at sinuportahan si Huang Feng, makakakuha din ba sila ng mga pamamaraan ng cultivation? Kabanata 2100. Matapos magkaroon ng ibang mga iniisip sa kanilang isipan, natural na bumagal ang mga galaw ng ilang tao. Pagkatapos ng lahat, tulad ng nabanggit kanina, ang isang top-notch na paraan ng paglilinang ay masyadong mahalaga para sa mga magsasaka sa mundo ng paglilinang. Kahit na ito ay posible lamang na makuha, maraming tao ang matutukso. Habang pinag-iisipan ito ng mga taong ito, lalo nilang nadama na posible ito. Dapat malaman na ang mga pinuno ng apat na sekta ay nagplano laban sa Huaxia Sword Sect noon, at maaaring patawarin ni Huang Feng ang mga disipulo ng kanilang mga sekta at bigyan sila ng pagkakataon. Paano naman sila? Wala silang ginawang masama kay Huang Feng o sa Huaxia Sword Sect noon. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang Huaxia Sword Sect at ang Chanchuan Sect ay malinaw na nakikipagkompetensya para sa posisyon ng numero 1 cultivation sect sa cultivation world. Kung sino man ang mananalo ay magiging pinuno ng lahat ng sekta ng cultivation sa mundo ng paglilinang. Ngayon, kahit na ang Huaxia Sword Sect ni Huang Feng ay may ilang mga pakinabang, ang bagay na ito ay hindi pa ganap na naaayos pagkatapos ng lahat. Kung susuportahan nila si Huang Feng at ang Huaxia Sword Sect, ito ay magiging isang napapanahong tulong. Tiyak na pahalagahan ni Huang Feng ang kanilang kabaitan.
Noong panahong iyon, kung masaya si Huang Feng, hindi imposible para sa kanya na bigyan sila ng top-notch cultivation method. Damn it, gawin natin. Sabi ng isa sa kanila. Oo, ang kayamanan ay nagmumula sa panganib. Sa tingin ko, si Huang Feng ay hindi isang maramo na tao. Dapat niyang bigyan tayo ng mga pamamaraan ng paglilinang. Panipi. Oo, gusto ni Huang Feng na maging numero 1 tao sa mundo. Susuportahan namin siya. Anyway, maliban sa murang edad ni Huang Feng, qualified pa rin siya in terms of strength. Ang ilang mga tao mula sa ibang mga sekta na malapit sa isa't isa ay nagtipon sa oras na ito upang talakayin ng palihim. Di nagtagal, nagkaroon ng resulta. Alam din nilang hindi madaliin ang usaping ito. Kapag lumabas na ang resulta, huli na ang lahat. Kahit anong panig ang nanalo, hindi ito makakabuti para sa kanila. Sa makatuwid, pagkatapos ng talakayan, inatake nila ang ilan sa mga masugid na taga-suporta ng Chanchuan sect sa paligid nila. For a time, mas naging magulo ang buong eksena. Gayunpaman, ang lakas ng Huaxia Sword Sect ay lalong tumaas. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, walang maraming sekta na maaaring sumuporta sa Heavenly Profound Sect. Alam ng maraming tao na nawala ang momentum ng Heavenly Profound Sect. Ang mga elder ng Heavenly Profound Sect ay nakadama ng bakas ng kawalan ng pag-asa. Napagtanto nila na talagang minamaliit nila ang Huaxia Sword Sect at Huang Feng. Hindi nila inaasahan na ang lakas ng Huaxia Sword Sect ay mas malakas kaysa sa nakita nila sa ibabaw. Bilang resulta, hindi nila kayang talunin ang mga tao ng Huaxia Sword Sect sa kanilang kasalukuyang lakas. Wala silang choice kundi humingi ng tulong sa ibang sekta. Ang hindi nila inaasahan ay marami sa kanilang mga kaalyado ang nabili na ni Huang Feng. Sa kritikal na sandali na ito, bigla silang tumalikod sa kanya, na nagbigay sa kanila ng isang malaking suntok. Kung ano ang nangyari sa huli, may mga taong mula sa ibang sekta ay tumalikod din sa kanya. Ito ay makatwiran at madaling isipin dahil sa oras na ito, ang Huaxia Sword Sect ay mayroon ng kalamangan. Bukod dito, naroon ang tukso ng nangungunang paraan ng paglilinang sa harap nila. Madaling maunawaan kung bakit gagawa ng ganoong desisyon ang mga taong iyon. Gayunpaman, ang pag-unawa ay isang bagay, ngunit ang galit sa kanilang mga puso ay hindi nabawasan. Hindi nila akalain na sila, na may mayaman na karanasan, ay pagkukunwariin ng isang binatang tulad ni Huang Feng. Noong una, sigurado sila sa isang bagay, ngunit ngayon ay naging ganoong sitwasyon. Malaki ang posibilidad na mamatay sila dito. Pagkatapos ng lahat, sila ngayon ay nasa isang pag-alit na estado sa Huaxia Sword Sect. Katatapos lang nilang masaktan ng Huaxia Sword Sect. Kung sila si Huang Feng, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong umalis dito ng buhay. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring mga nakatagong panganib. Ang mga taong gumawa ng magagandang bagay ay hinding-hindi mag-iiwan ng mga nakatagong panganib. Kasabay nito, naunawaan din nila na talagang may ambisyon si Huang Feng na palitan si Sect Leader De Hao at maging numero 1 tao sa mundo ng cultivation. Kung hindi gagawa ng ganoong plano si Huang Feng ng ganoon kaga. Ang nakakatuwang bagay ay ginawa nilang lahat ang Huaxia Sword Sect bilang biro noon. Talagang pinag-iisipan nilang i-recruit si Huang Feng pagkatapos bumagsak ang Huaxia Sword Sect. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa simula pa lang, walang ideya si Huang Feng na mahuhulog sa iba. Marahil siya ay may ideya na maging numero 1 tao sa mundo ng paglilinang sa simula pa lamang. Kaya lang nabulag sila sa kanyang edad at karanasan. Ngayong naisip na nila ito, kung mayroon silang lakas ng Huang Feng, malamang na magkakaroon sila ng parehong ideya tulad ni Huang Feng. Kaya lang hindi nila ito naisip kanina. Ngayon ay tila minamaliit nila si Huang Feng noon. Gayunpaman, kahit na naiintindihan nila ito ngayon, huli na ang lahat. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ng isang elder ng Chanchuan sect. Ngayon, hindi lamang niya kinailangan na harapin ang mga pag-atake ng mga disipulo ng Huaxia Sword Sect, ngunit kailangan din niyang maingat na harapin ang mga pag-atake ng kanyang mga dating kaalyado. Saglit, parang nagmamadali siya. Nahirapan pa siyang magsalita. Ang sitwasyon ay tapos na. Mag-isip ng isang paraan upang umatras. Hanggat tayo ay bumalik sa mundo ng mga tao, maaari nating tingnan ng mahabang panahon. Magkakaroon pa rin ng pagkakataon, sabi ng isa pang matanda.
Haha, pwede ka pa bang umalis? Ang isang elder ng Chanchuan sect sa tabi niya ay nagsabi na medyo nawala ng pag-asa, tingnan mo sila. Lahat sila ay mas desperado kaysa dati. Malinaw, gusto nilang makipagkumpetensya sa harap ng Huaxi Sword Sect at Huang Feng. Alam na alam nilang lahat na sa pagkakataong ito, ang ating Chanchuan sect ay bumagsak, at ang Huaxi Sword Sect ng Huvorang Sect ay gusto nilang lahat na maghanda para sa Huvorang Sect na maghanda sa ating posisyon at lahat sila ay maghahanda para sa Huvorang Sect na manalo sa ating posisyon, ang pangwakas na pamamahagi ng mga benepisyo. Panahon na para Irish Shuffle ang mundo ng paglilinang. Ang iba pang matatanda ay tumingin sa mga tao ng iba pang mga sekta sa kanilang paligid, lalo na ang 4 na sekta kabilang ang Wild Sand Valley. Sila ang pinakamabangis sa lahat at hindi nagpakita ng awa dahil dati silang nakatayo sa tapat ng Huang Feng at ng Huaxi Sword Sect. Bagamat sinabi na ni Huang Feng na hahayaan niyang lumipas ang mga nakaraan, malinaw na kung mas mahusay ang kanilang pagganap sa oras na ito, mas mabuti para sa kanila mamaya at mas mabuti para sa kanila na ilayo ang kanilang sarili mula sa Chanchuan Sect. Ang ibang mga sekta ay ayaw ding madaig. Nais nilang gumanap ng maayos sa harap ng kanilang bagong master at mag-iwan ng magandang impresyon. Ang Chanchuan Sect ay dating numero 1 sekta sa mundo ng paglilinang. Iginagalang ito ng lahat at walang nang ahas na saktan ito. Ngayon, nahulog ito sa ganoong sitwasyon. Ito ay talagang ironic na isipin ang tungkol dito. Gusto ng mga taong ito na gumanap ng maayos sa harap ni Huang Feng, kaya natural, hindi sila magiging magalang sa Chanchuan Sect. Sa ganitong paraan, isa lamang itong labis na pag-asa para sa mga tao ng Chanchuan Sect na lisanin ng ligtas ang lugar na ito. Nais ng lahat na pumatay ng 1 o 2 disipulo ng Chanchuan Sect upang ipaglaban ang mas maraming benepisyo para sa kanilang sarili. Humph, kahit mamatay tayo, hindi magiging madali si Huang Feng at ang kanyang Huaxi Sword Sect. Not to mention kung makakalabas ba si Huang Feng sa formation na iyon o hindi, kahit na kaya niya, ang kanyang kampo sa labas ay tiyak na nawasak ng Sect Master. Pinaghiganti tayo ng Sect Master, at saka, marami pa ring mga disipulo sa Sect Master at nandoon ang Sect Master, paraan mula sa pagkakampo ng Huaxi Sword Sect, kung gayon ang ating Chanchuan Sect ay hindi masisira. Isa sa mga elder ng Chanchuan Sect ay tumingin kay Huang Feng, na kanina pa kalmado, at mapait na sinabi. Oo, tiyak na ipaghihiganti tayo ng Sect Master. Sabi ng isa pang matanda. Bakit palagi akong may nararamdamang pagkabalisa sa aking puso? Gayunpaman, ang isang elder sa tabi niya ay may nag-aalalang ekspresyon at nagsabi, dahil alam na ni Huang Feng nang maaga na kami ay nakipagsanib puwersa sa ilang mga sekta upang kabkuban sila, naghanda siya rito. Hindi kaya siya gumawa ng anumang paghahanda sa kampo. Hindi naman siya dapat, diba? Nandito lahat ang kanyang unang henerasyong mga disipulo. Sa buong kampo, tanging ang pangalawang henerasyong mga disipulo na kakapasok lang sa sekta ang natitira. Ang mga disipulong iyon ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ano kayang silbi nila? Walang pakialam na sabi ng isa. Pakiramdam ko may mali. Sinabi ng isa pang elder, hindi mo ba napansin? Sa daan, ang bilang ng mga mabangis na hayop na sumunod sa amin dito ay nababawasan. Hanggang ngayon ay wala pa masyadong mabangis na hayop dito. Sinabi ni Huang Feng sa labas ng mundo na ipinadala niya ang mga mabangis na hayop sa ibang mga lugar sa Devil Realm, ngunit bakit pakiramdam ko ay wala na ang mabangis na hayop na iyon sa Devil Realm? Panipi, sinasabi mo bang bumalik na ang mga mabangis na hayop na iyon sa mundo ng mga tao? Sabi ng isang elder ng Chanchuan Sect na puno ng takot ang mukha. Kung tutuusin, dahil sa sobrang gulat ay medyo bumagal ang mga galaw niya. Kailangang malaman ng isa na sila ay nasa larangan pa rin ng digmaan at napapaligiran ng mga kaaway. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng voice transmission mula sa 1,000 milya ang layo. Sa katunayan, sila ay nakikipag-away sa mga tao mula sa ibang mga sekta. Sa makatuwid, ang mabagal na paggalaw ng elder na iyon ay direktang humantong sa pagtama sa kanya ng pangalawang henerasyong disipulo ng Huaxi Sword Sect. Dumura siya ng dugo at namutla ang buong mukha niya. Gayunpaman, wala na siyang pakialam dito. Ang kanyang kasalukuyang iniisip ay lahat sa mga salita ng matanda ngayon, at biglang nagkaroon ng labis na pag-aalala sa kanyang puso.
Noong una, nang makita nila na dinala ni Huang Feng ang lahat ng mga unang henerasyong disipulo at karamihan sa mga mabangis na hayop sa Devil World, maraming tao mula sa Chanshuan sect ang natuwa. Ito ay dahil sa ganitong paraan, ang lakas ng kampo ng Huoxie Sword Sect ay magiging napakahina. Malinaw na ito ay isang magandang bagay para sa sect leader The Ho, na gustong gumawa ng isang bagay. Napakataas din ng posibilidad na magtagumpay si sect leader The Ho. Matapos makapasok sa Devil World, patuloy na bumaba ang bilang ng mga mabangis na hayop na sumusunod sa malaking grupo. Ang paliwanag ni Huang Feng ay ipinadala niya ang mga mabangis na hayop sa ibang mga lugar sa Devil World upang tingnan. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding mga individual na magsasaka sa Devil World. Bagamat karamihan sa mga disipulo sa Devil World ay nasa Purple Flame Sect, mayroon pa ring ilang mga disipulo sa ibang mga lugar. Ipinadala niya ang mabangis na hayop na iyon upang hanapin ang mga disipulong iyon at patayin sila.